Kuya, Pekingan Montag ako. Ipaliwanag mo. Sa birthday party ni Papa, nakikipagtarik ka sa fans ko. Lintian, talagang mabuting kapatid ka. Tigilan nyo na. Tulong. May tabi adian? Tigil. Ano ba yan? Papa, si Raulo siya. Shoution muka emo. Linhan, bakit mo sinasaktan ang kapatid mo? Ano ba ang nangyayari? Nakakahiya. Sinubukan akong pagsamantalahan ni Linhan. Si Xiaojan ang nagligtas sa akin. Ang kit-kit niya, Papa. Ang kute-kite niya, hindi siya karapat-dapat sa pamilya natin. Xiao Chen. Magaling ang acting mo, tingnan natin ang sisi sa kwarto. Tignan natin kung ano ang ginawa nyo. Simulan gayon. Wala ka ng lugar sa pamilyang Lin. Ipapablock ka o lahat ng G-Cards Montag. Lumayas ka. Walang utang na loob. Mama, hindi ba't ikaw ang nag-iwan sa akin ng bahay na ito? Ngayon, wala na akong matirhan. Wala na namang bigas, 2 buwan nang nadelay ang pagbalik sa lungsod. Wala pa ring balita sa trabaho sa barangay. Ano na ang gagawin ko? Ano yang tunog? Saan galing yon? Solid 2 ah. Sino ka? Bakit nakakonek ang timba mo sa timba ko? Anong taon na yon? Linhan, 2020. Sira ulo ka ba? Ito ay Tutu. Kamusta, kasamang Linhan? Kamusta, kasamang Linhan? 1,780 na ngayon. Kahit na sobrang hindi ka panipaniwala, ang katotohanan ay nandyan. Wala akong choice kundi maniwala. Ako si Menglu, taga-probinsya, nag-17 noong 1,778. 1,780. Hindi ito panaginip. Ang timba na ito ay talagang nakakonek sa nakaraan. Lintian Suwan, akala mo ba? Tapos na ang lahat ng palayasin mo ako sa pamilyang Lin? Meron ako nito. At may pagkakataon akong bumawi. Ano to? Relo. Wala namang kamay. Ano ba yan? Patunayan muna ang aking katapatan. At ipakita sa kanya ang teknolohiya ng hinaharap. Kasamang Menglu. Maniwala ka sa mga bagay na hindi ka panipaniwala. Ako si Linhan mula sa taong 2020. Kailangan ko ang tulong mo bilang kapalit, masasabi ko sa iyo. Ang pag-unlad sa susunod na 40 taon. Upang mabuhay ka at ang iyong pamilya ng mas komportable. Sa susunod na 40 taon. Kahit tao ka, multo, Diyos o tao mula sa hinaharap. Kung sinasabi mo mapapabuti mo ang buhay ng pamilya ko,
Maniniwala na ako sa iyo ngayon. Kasamang Linhan, naniniwala ako sa iyo. Ito ay yung dato na iniwan ng aking ina. Para daw maging dot ko sa pag-aasawa. Tingnan mo kung may halaga pa ito sa inyo. At ano ang kailangan mong hanapin ko. Matulog muna, bukas pupunta tayo sa pamilihan ng Antigo. Para malaman ang presyo. Tingnan ninyo. Ay, salamat sa inyo, sa mahabang panahon. Hindi naman hindi sa inyo. Boss, Tingnan mo lang, binata, salamat sa iyo, ako si Laukian. AT46, T46 Year of the Monkey Stamp, Siege. Walang problema, ako na ang bahala. Hinding-hindi ako magkakamali. Oy binata, ano ang ibinibenta Montag? boss, tingnan nyo. AMM, Republic Year 3, medyo maganda pa ang kalagayan. Bigyan kita ng patas na presyo, 800. Boss, parang hindi kayo seryoso, hahanap ako ng iba. Binata, huwag kang magmadali. Kung hindi tayo magkasundo sa negosyo, magkasundo naman tayo sa presyo. Isang tawad, 1,500. Talagang pinakamataas na ito. 2,000 kahit piso ayaw kong ibaba. Sigish, dahil matino ka, 2,000 na. Para maging magkaibigan tayo. Narito na. Boss, magkano ang tiket ng bisikleta? Ito ay lumang bagay na, pampalagay lang, 150. Naalala ko sa mga telenovela, noong dekada 70 at 80, ang isang bisikleta ay parang malaking bagay sa bahay, mahirap makakuha ng tiket. Kapag meron ito, magiging mas madali para kay Menglu ang paglabas at pagnenegosyo. Mas magiging madali, sige, bibilhin ko, bigyan mo ako ng 2 tiket. Ingat. Pasensya na. Boss Jiang, bakit ngayon ka lang nakadalaf, tuloy kayo? Yung lumabas kanina, nagbebenta lang. Isang binata, nagbenta ng yuan dato na pila. Tingnan niyo po. Maganda ang kalagayan, parang bago, nakakatuwa. Ano po ang sinabi niyo? Vala po. Maestro Kian, anong pinagmulan nung lalaking yon kanina? Ah, yan ang hindi ko talaga alam. Mukhang hindi regular dito, pero mabilis magdesisyon. Marunong sa presyo. Ah, Miss Jiang, interesado ka sa kanya? Siguro. Isang binatang nagbenta ng napakabagong pila para lang makakuha ng pera. Nakakatuvan ka. Makakatulong tong tiket na to sa kanya kapag naipadala. Dapat magamit niya agad ito para gumanda ang buhay niya. At para mas madali niya akong matulungan mangolekta. Menglu, ibinibenta ko ang yuan dato ko ng 800 piso. Sapat na to para sa ngayon. Itong 2 tiket sa bisikleta. Para sa'yo, mas magiging madali ang biyahe mo kung may bisikleta ka sa inyo. Yung isa, ipambili mo na lang ng kailangan mo. Sabihin mo lang sa akin ang kailangan mo, hahanapin ko para sa'yo. Jung, Ancient Monkey Stamp, T46, DIBA, Siege. Walang problema. Ako na ang bahala diyan. Nga pala, kapag may time ka, pumunta ka sa post office. Hanapin mo yung bagong stamp na labas ngayong taon, 8 sentimos ang halaga. Kulay pula, may picture ng unggoy. Bilhin mo lahat ng meron. Dapat mabilisan. Menglu, sana itong balon na ito ay magdala ng mas magandang buhay para sa ating lahat. Laozhang, Ah, Xiaomeng. meron ba tayo ng bagong stamp? 8 sentimos, may unggoy. Ah, yung Ancient Monkey Stamp? Bago lang, kaunti lang ang bumibili. Ilan ba ang kailangan mo? Lahat po ng nasa sheet na to. 6 na piso, 4 na sentimos. Heto po. Ah, ito pa yung mga natirang stamp. Ibibigay ko na sa'yo. Nga pala, gusto ko sanang magtanong. Pwede bang bumili ng bisikleta dito? Bisikleta? Fornits, Forever, Flying Pigeon. Meron akong impormasyon. May ticket ka ba? Walang ticket, hindi pwede. Ticket. Meron akong 2. Bigay lang ng pamilya. Xiaomeng, makikipag-usap sana ako. Mag-asawa na ang anak ko sa susunod na buwan. Kulang na lang ng bisikleta sa mga kailangan. Mahirap talaga makakuha ng ticket. Pwede bang makihati ako ng isang ticket sa'yo? Tayo na lang mag-usap sa presyo. Sige po, ibibigay ko na po sa inyo. Magkano ang may bibigay mo sa akin o paano ako makakabili ng bisikleta? Ang bisikleta, ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong pinakabagong modelo ng Phoenix ang makuha mo. Tungkol naman sa ticket, 100. Bibigyan kita ng 100 piso.
Ito ang pinakamakatarungang presyo. Sige, Lauzhang. Naniniwala ako sa iyo. Maaari kong ibigay sa iyo ang isang tiket, 100 piso. Mayroon ding bisikleta para sa babae. Maaari mo kunin sa susunod na linggo. Oo, sigurado. Xiao Ming, malaking tulong ka sa akin. Ito ang delivery order. Aalis na muna ako. Oy, 100 piso kasama ang natira kanina. Malaki na ang puhunan, may bisikleta na rin. Tama si Linhan, hindi dapat maghintay ng walang ginagawa. Kailangan kong magmadali. Tingnan natin kung anong maliit na negosyo ang pwedeng gawin. Kumita para makabili ng bisikleta. Kasamang Linhan, nakuha ko na ang mga selyo. Isang buong sheet, 80 piraso. May 2 hiwalay na selyo rin. Kabuang gastos ay 6 piso at 40 sentimo. Sa totoo lang, medyo masakit sa puso. Pwede na itong pambili ng maraming bigas at harina. Pero kung sinabi mong importante ito, naniniwala ako sa iyo. Ang ganda, perpekto ang kondisyon. Bukod dito, wala pa rin balita tungkol sa trabaho sa barangay. Buong araw sa bahay lang, walang ginagawa, parang may kulang. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa hinaharap. Galing ka sa hinaharap, pwede mo ba akong gabayan? 1,980. Pagkalito. Ang paglipat mula sa planned economy patungo sa market economy. Maraming kabataan ang nahaharap sa parehong problema. Pero ito rin ang simula ng maraming oportunidad. Natanggap ko na ang mga selyo ni Menglu, napakaganda ng kondisyon. Ang sheet na ito ay magiging napakahalaga sa hinaharap, naniniwala ako na ito ang susi. Para baguhin ang aking sitwasyon. Tungkol sa iyong pagkalito, naiintindihan ko. Pero pakinggan mo, nagbabago na ang panahon. Sa pagkakaalam ko, malapit nang ipahayag ng bansa. Ang paghihikayat sa individual na negosyo, ito ay isang malaking oportunidad. Pwede mong subukan ang maliit na negosyo muna. Bukas, mag-explore muna tayo. Ito ang puhunan para simulan. Menglu. Sabay tayong lumaban. tingnan niyo, halina masit. Ang ganda ng kalidad. Oy, pare, bumalik ka. Anong magandang dala mo ngayon? Suportahan ang aking maliit na tindahan. Ito si Boss Zhao, isang collector. Narito kami ngayon para ipakita sa inyo ang isang bagay. Sana'y matulungan nyo kaming suriin ito. Selyo ng taon ng unggoy na Jingshen T46. Kondisyon. Ang ganda. Orihinal na pandikit, hindi pa nakadikit. Makulay ang kulay, kumpleto ang mga butas. Ang ganda nito. Halika, halika, pare, umupo ka muna. Ang selyong ito ay nagkakahalaga ng mga 7 hanggang 8,000, hanggang sa mahigit 1,000. Depende pa rin sa aktual na kondisyon at kung saan mo nabili. Para sa selyong ito, bigyan kita ng 10,000. Kuya Kian, ang selyong ito ay nasa napakagandang kondisyon. Kung ilalagay sa auction at may makakita na gustong-gusto ito, maaring mas mataas pa ang presyo. Sir, ano po ang tabakas sa inyo? Tawagin nyo na lang akong si Yaolin. Ginoong Lin, ito lang ba ang meron kayo? Hindi, meron akong isang buong sheet at magkakasunod ang mga numero. Mas maganda pa ang kondisyon kaysa dito. Kumpleto ang mga marka ng pabrika at gilid. Isang bong sheet. Xiaolin, hindi ka nagbibiro sa akin, no? Gayon, ang ganito ay napakabihira na. Kung talagang may buong sheet kayo, Ginoong Lin, maaari ba naming makita ni Boss Kayan? Pag-usapan natin ang presyo. Pwede. Nasa bahay, maayos ang pagkakatago. Narito ako ngayon. Para tanungin kayo, bigyan niyo ako ng presyo, sana. Magbigay kayo ng totoong presyo. Para sa buong sheet. Base sa presyo ng isang piraso, isaalang-alang din ang pagkakumpleto nito. Bigyan kita ng 1,000,000. Kuya Kian, para sa isang piraso, pwede na. Pero para sa buong sheet, medyo mababa yan. Ginoong Lin, bigyan kita ng 1.2 milyon at may kilala rin ako na mga kaibigan sa auction house kung ilalagay doon. Maaring mas mataas ang presyo, pero matagal lang ang proseso. At mataas din ang komisyon. Mas mataas ang presyo sa auction, pero kailangan ng oras at koneksyon. Pero kailangan ko ng pera ngayon, oras ay pera. Boss Kian. Si Boss Zhao ay nag-alok ng 1.2 milyon. Kayo, Bigyan kita ng 1.5, 1.5 milyon cash. Pwede na ngayon. Pero, Xiaolin, dapat sigurado na pareho ang kondisyon sa ipinakita mo.
Deal. Nasa malapit lang, kukunin ko na, makikita tayo pagkatapos ng 2 oras. Dito para sa transaksyon. Mukhang determinado si Boss Kian, kaya hindi na ako makikialam. Siege, Siege, Boss Zhao, Ingat es Abual. Hello? Si Second Young Master Lin Ba ito? Ako si Lao Qian NGJU Bao Zhai. Yung T46 na gusto mo, meron na ako ngayon. Ah, gusto mong personal na tingnan? Ayos, maganda yan. Hintayin kita dito. Tingnan ninyo, tingnan ninyo. Lao Qian. Nandiyan na ba yung item? Ay, Second Young Master, ang bilis Montag naman. Yung seller, kumuha pa ng item. Malapit na siguro. Upo muna kayo dito. Magkape kayo. Hahanapin ko yung seller. Siege. Huy, Xiaoya, alam mo ba kung para kanino itong monkey stamp? Sabi Montag importante. Ito next month, ika-negatibo 80 kaawan na matriarch ng Jiang family. Wala siyang ibang hilig kundi ang mag-collect ng stamps, lalo na yung early edition. Na complete set and gate Zodiac Monkey Stamps. Yung 80 Monkey Stamp, sobrang bihira niyan, swertehan lang makakuha. Basta mapasaya lang natin ang matriarch. Makakasama na tayo sa Jiang family at ang pamilya natin. Lahat ng gusto natin, makakamit natin. Tian Jie, ang galing mo talaga, ang detalado ng plano mo. Siyempre, kapag natapos ko na itong collaboration, matatag na ang posisyon ko sa pamilya. Pagdating ng araw na yon, gagawin kong hindi na makakabangon si Lin Han sa Jiangcheng. Habang buhay siyang maghihirap. Karapat dapat sa kanya yun, hindi mo siya kasing galing. Ang sweet mo naman. Kayong dalawa. Kahit saan nakakapagnakaw. Huy! Akala ko sino, yung pinatalsik sa pamilya. At ngayon walang-wala na, ang kuya natin. Kuya? Ano ba ayan? Wala ka na bang matuluyan? Kaya nagpapalimo sa antique show? O may iniwan ba ang nanay mong basura na ipapalit mo sa tinapay? Kuya? Boss Kian, Boss Kian. Huy! Hanap si Boss Kian? Ano ba Kuya Linhon? Hindi ka naman manghihiram ng pera, di ba? Tanggapin mo na, wala ka ng lugar sa Lin family. At wala ka ring lugar sa Jiangcheng. Tignan mo ang itsura mo ngayon. Parang pulubi ka na, di ba, kuya? Boss Kian. Lin Han. Ano ba yan? Nagpapanggap ka pa ng kalmado? Sasabihin ko sa iyo, isa kang basura na itinakwil ng pamilya mo. Naiintindihan mo ba? Kahit anong bagay dito. Kaya mo bang bilhin ngayon? Kung madumihan mo, kaya mo bang bayaran? Lumabas ka na agad. Huwag kang magpakahiya dito. Naiintindihan mo? May malaking kliyente na darating. Hindi ito lugar para sa iyo. Oy, si Ji Linhan pala ang bumalik. Hala, magkakilala pala kayong dalawa? Sobrang kilala ko siya. Ito yung walang kwenta at pinalayas ng pamilya niya. Mabuting kuya talaga. Lao Qian, bakit ang baba na ng standards mo ngayon? Kahit sino na lang pwedeng pumasok. Ito, Second Young Master, Young Monkey Stamp ay Kai. Eldest Young Master. Ano? Siya yung nagbebenta. Meron siyang buong sheet ng monkey stamp. Hindi ako nagkakamali, Linhan? Ikaf? Meron kang buong sheet ng monkey stamp. Tingnan Montag nga itsura Montag. May daladalang sira-sirang bag. Suot mo pang basura. Galing ka ba sa ilalim ng tulay? Alam mo ba magkano ang halaga ng 80 monkey stamp? May idea ka ba? Sasabihin ko sa iyo, ikaw ay hindi makabili kahit ng sulok ng stamp. Linhan, alam kong nasasaktan ka. Napalayas ka sa Lin family, mahirap talaga ang buhay mo. Pero hindi dahilan yun para mandaya ka. Si Boss Kian ay tapat na negosyante, huwag mo siyang saktan. Tama, Second Young Master Lin, Miss Su, si Linhan dati ay. Nagbenta sa akin ng $1 mabilis ang transaksyon. At kanina, dinala niya yung monkey stamp para tignan ko. Tunay. Huwag kang tanga, sasabihin ko sa iyo. Ang mga scammer ngayon ay sobrang galing. Alam mo ba? Una, magpapakita ng tunay para panloko. Ang huli ng biktima. Kapag gusto mong makita ang buong sheet o kung magkano, ang malaking transaksyon, bigla ka na lang lulukuhin. Pangit ang ipapalik, alam mo? Huwag kang tanga, okay? Pakita muna niya yung item. Gusto ko rin makita kung ano ang may papakita mo sa amin.
Meron ka PA talaga? Meron. Dinala ko na. Boss Kian, nasa akin ang item. Ano BA ang inantay Montag? Wala ka bang dala? Buksan Montag na. 1.5 milyon, cash payment, confirmed na walang problema. Basta tunay ang item, handa na ang pera. Ang galing mong umarte. Buksan mo na para makita namin. Tingnan ko nga kung ano itong napakamahal mong item. CJ, Tune. Talagang original at perpektong kondisyon. Walang pagkakamali sa serial number. Malinaw ang pangalan ng pabrika sa gilid, G. Linhan. Ang selyo mong ito, sa 30 taon kong pagiging kolektor. Ito ang pinakamagandang kondisyon na nakita ko. Imposible. Saan mo nakuha ito? Saan mo nakuha ang pera para bilhin ito? Ninakaw mo sa bahay. Ano? Lintian, ang imahinasyon mo. Ay limitado lang ba sa pagnanakaw? Linhan. Kuya, sa susunod na buwan ay birthday ni Lola Jiang. Ang selyong ito ay talagang ang pinakaangkop na regalo para sa kanya. Ang pagkonekta sa pamilya Jiang ay napakahalaga para sa ating pamilya. Bilang panganay sa ating pamilya, walang problema kung makambak ka, kuya. Kuya, kung ganito ka, huwag mo na itong ibenta. Bigay mo na lang sa akin. Dadalhin ko na lang ito kay Papa. Ang kapal ng mukha mo, mas makapal pa sa pader ng lungsod. Ang selyong ito ay akin, ibebenta ko kung gusto ko at kung ayaw ko. Walang sinumang makakakuha nito. Siege. Linhan, ang tapang Montag. Akala mo ba kung ibenta mo ito kay Jikian, hindi ko na ito makukuha? Jikian, kung tatanggapin mo, babayaan ko ng 2 milyon, bibilhin ko ito. Ito. G. Linhan, tingnan ninyo. Talagang kailangan ito ng pangalawang anak, ito. Boss Kian, kung ang selyong ito ay mapupunta sa kamay ni Lintian, pipiliin kong hindi ibenta. Linhan, ano ibig mong sabihin? Niluloko Montag PA ako? Napagkasunduan na ang presyo. Tapos sasabihin mong hindi mo ibibenta? Huwag kang mapakapal na mukha, ha? Sabihin ko sa iyo. Ngayon, ibenta mo man o hindi, kailangan mong ibenta. Kung hindi, sa 30 taon ko sa industriyang ito, marami akong paan. Hindi mo mabenta ang selyong ito sa buong Jiangcheng. Mabulok na lang ito sa iyo. Bibilhin ko ang selyong ito. Ang ingay dito. Ang serye ng monkey stamp na ito dahil ayaw itong ibenta ni Jilin. Sa inyong dalawa, ako na ang bibili. Binibining Jiang. Ipakilala ko, ito ang anak na babae ng Jiang Group. Jiang Xinyaw, Binibining Jiang. Ito si Boss Kian ng Jubao Zhe, at ito ay ang pangalawang anak ng Lin Group, si Lin Qian. Ito si Galen. Narinig ko sa labas ang ilan sa usapan. Ang serye ng monkey stamp na ito, tulad ng sinabi ni Boss Kian, ay talagang isang obra maestra. Totoo ito, 30 taon kong reputasyon ang isasangla ko. Ang selyong ito ay talagang ito. Sige, nag-alok si Jilin ng 1,500,000. At tiniyak na rin ni Boss Kian, walang problema, pero ngayon may kaunting problema. Narinig ko, may gustong magtaas ng presyo para makuha. May taong nakakalimot sa kabutihan dahil sa pera, gustong ipasa. Boss Kian, malinaw na sinabi ni Jilin ang selyong ito. Kung mapupunta sa kamay ni Lin Xiao, hindi niya ito ibebenta. Kaya, ngayon, gagamitin ko ang parehong presyo. 1,500,000 para bilhin ang selyong ito, ibibigay ko sa aking lola. Bilang regalo sa kanyang ika-negatibo, 80 kaarawan, may problema ka ba? Walang problema, isang karangalan na magustuhan ito ni MS Jiang. Ang selyo at kayo, talagang bagay, MS Jiang, dahil ito ay regalo ninyo para sa kaawan ni MRS Jiang. Hindi ko na ito agawin, hindi ko na kayo abalahin, alis na ako. Boss Zhao, pakitingnan mo ulit ito para sa akin. Jilin, cash o transfer ang 1,500,000.
Transfer na lang, mas madali. Ito ang aking personal na account. Kontakin mo siya. Maayos niya ang transfer. Kukunin ko na ang selyo ngayon. Pwede ba? Ang galing mo, Ines Jayang. Nga pala Jilin, may isa pa akong gustong itanong sa iyo. Ayon na muna ang mag-usap. Ano po yon, Ines Jayang? Jilin, nakakuha ka ng napakagandang selyo, siguro. Maganda ang paningin at swerte mo. Sobra naman, Ines Jayang, swerte lang. Bukod sa pagkokolekta ng selyo, may isang lumang painting na laging iniisip ng lola ko. Ito ay nakita niya noong bata pa siya, pero hindi na niya ito mahanap. Baka narinig mo na ito, o baka may pagkakataon kang makita. Hanapin mo agad kung saan niya nakuha ang selyo. At kung paano siya nakipag-ugnayan kay Jiang Xinyo. Bilisan Montag. Bilisan Montag. Ang lola ko, laging iniisip ang isang lumang painting. Anong painting? Hindi ako masyadong familiar sa mga painting. Pero pwede kong subukang hanapin. Ang pangalan ng painting ay Spring River Warmth. Hindi ito gawa ng sinaunang pintor. Ito ay ginawa mga 6 o 7 dekada na ang nakalipas ng isang pintor na nagngangalang Baisha Sanren. Hindi ito malaki, mga 4 na square feet. Ang tema ay ang tabing ilog sa unang bahagi ng tagsibol. Mga bagong usbong na sanga ng willow at ilang bibe na naglalaro sa mainit-init na tubig ng ilog. Hindi masyadong detalyado ang estilo, pero mayroon itong natatanging ligaw na kagandahan at buhay. Sabi ng lola ko, ang painting na iyon ay hindi sikat noon. Parang regalo lang ito sa pagitan ng mga intelektual. Beisha Sanren. Pwede kong ipahanap kay Menglu. Puting bato na ermitanyo ang init ng tagsibol sa ilog. Naitala ko na, ngunit ang mga larawang ito ay tila napakatanda na. At hindi naman gawa ng kilalang pintor, kaya mahirap. Itong hanapin, ngunit gagawin ko ang lahat para makatulong. Naiintindihan ka o. Ginoong Lin, ang paglabas mo ng selyong unggoy na napakaganda ang kondisyon, ay isang bihirang pagkakataon. Ikaf. Marahil ay isa sa mga taong pinagpala sa pagkakataon. Kung sakaling makatagpo ka ng tunay na obra o kopyang mapagkakatiwalaan, pakiusap na makipag-ugnayan ka agad sa akin. Ang pamilya Jiang ay tiyak na magpapasalamat ng lubos. Sobra ang pagpuri mo, binibining Jayang. Dahil ito sa suliranin ni Lola Jayang. Titiyakin kong maging mapamasid. Kung may balita, ay sasabihin ko agad sa'yo. Sigish, hindi na kita abalahin pa. Umaasa ako sa magandang balita mo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ano ang nangyari kay Xiao Xian? Bakit ang sama ng mukha niya? Nanay, tatay, hulaan niyo kung sino ang nakita ko ngayon sa lumang kalakal na kalye. Zeno? Nagkagalit ka na naman ba sa mga kaibigan mong masasamang impluensya? Zilin Han. Zia? Nagpapalimos na ba siya ngayon? Nagpapalimos? Alam mo tatay, ngayon ay napakasikat niya. Pumunta ako sa Jubaozhay ngayon, at sakto, nakita ko siya. Doon na nagbibenta ng mga bagay. Nagbibenta? Anong mahalagang bagay ang kaya niyang ibenta? Hindi kaya nagnakaw ng anumang bagay sa bahay? Magnanakaw pa? Alam niyo ba kung ano ang kanyang ipinagbibili? Isang kumpletong set ng mga ticket ng unggoy sa 80 edisyon ay mahusay na kalidad. Sinuri na ni Lao Qian, at sinabi niyang ito ay napakabihira. 80 edition full edition monkey ticket. Saan niya nakuha yon? Paano ko malalaman? Nakita ko ang ganda ng selyo, at naisip ko na ito ang pinakamagandang regalo. Para kay Lola Jiang, DIBA? Kaya lumapit ako, at sinabi sa kanya na kailangan ng pamilya ang selyo. Sabi ko, bilang panganay ng pamilya Lin, ibigay mo sa akin ang selyo, ibibigay ko kay tatay, at baka siya ay sumaya. Pero ano ang ginawa niya? Agad niya akong binastos. Alam mo ba yon tatay? Sabi niya pinabayaan na siya ng pamilya Lin, at tinawanan pa tayo. Sabi niya makapal ang mukha natin. Ngayon lang natin naalala na siya ay Lin. Dahil may magandang bagay siya. Gudong, pakinggan mo, gaano kaya kalaki ang galit sa atin ng batang yon? Si Xiao Chan ay para rin sa ikabubuti ng pamilya. Alam mo nanay, hindi pa tapos yon. Sabi ko kung ibebenta niya, bibilhin ko na lang na mas mataas na presyo. Pero hindi ko alam kung anong swerte ang dumating sa kanya. Nakipag-ugnayan siya sa iyong Jiang Xinyo ng pamilya Jiang. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Jiang Xinyo. Agad niyang binili ang selyo, at agad ding nagbayad. Gudong, huwag mong papasukin ng galit, masisira ang kalusugan mo. Tatay, sabi mo noon, naging mabay ka pa. Binigyan mo siya ng isang sira-sirang bakuran. Ngayon may konting kakayahan na siya. Una pa lang, kalaban na agad ng pamilya. Okay. Bakit ba ako nagkaroon ng ganitong walang utang na loob na anak? Tama lang na pinalayas natin siya sa bahay noon. At ngayon, nakikipagkalokohan pa sa pamilya Jiang. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magiging mayabang. Menglu, may isang personal na bagay akong ipapakiusap sa'yo. Pakitingnan mo ang isang larawan na tinatawag na Spring River Swarm. Ang may akda ay lagdaan ng Bai Shai Sanren at ang ipininta ay mga pato na naglalaro sa tabi ng ilog tuwing tagsibol. Mahalaga ang larawang ito sa isang matandang babae. At kung may iba pang lumang bagay na interesante sa tingin mo,
Pwede mo ring kolektahin para sa akin. Nga pala, kasama ng sulat ay may ipapadalang mga kalakal. Ito ay mga bagong uso sa timog, huwag kang mag-alala. Dapat mabenta dyan. Yung plastic, gas lighter yan. Pindutin mo lang at may apoy na, mas madali kaysa posporo. Mas maganda kaysa sa lumang flint lighter. Yung metal, electronic watch yan, hindi na kailangan winding, tumpak ang oras. May ilaw pa sa gabi. Pwede mong subukan sa mga lugar na maraming kabataan. Tulad ng factory area, magtinda ka. Pwede mong taasan ang presyo. Halimbawa, yung lighter, pwedeng ibenta ng 3 hanggang 5 piso. Yung relo, 15 hanggang 30 piso. Kung maayos ang takbo, gamitin mo agad ang kita para humanap ng tamang lugar. Alamin mo kung paano kumuha ng business permit para sa individual entrepreneur. Malapit nang dumating ang pagbabago sa patakaran. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa iyo. Ano ito? Tingnan natin. Hoy kasama, ano itong makukulay na bagay? Ito ay gas lighter, bagong produkto mula sa timog. Hindi na kailangan ng posporo, pindutin mo lang at may apoy na. Ang galing, mas maganda ito kaysa posporo. Kahit maulan, pwede pa rin gamitin. Windproof at waterproof at mas matipid pa kaysa posporo. Matagal bago maubos, 3 piso lang. Tingnan mo ito. Ang ganda nito. Hoy, walang kayom ang relo na ito. Paano ito umiilaw? Ito ay electronic watch, hindi na kailangan winding. Tumpak ang oras at umiilaw pa sa gabi. 15 piso isa. Medyo mahal, pero hindi ko pa ito nakikita dati. Bigyan mo ako ng 2 lighter. CJ. Bigyan mo ako ng isang relo. CJ, Bigyan mo ako ng 1 lighter. Isang relo. CJ. Ako rin. Huwag magmadali, meron para sa lahat. Eto, Bigyan mo ako ng 1. ayos. Again two. Bigyan mo ako ng lighter, 1 lang. Sige, sukli mo. Balik ka ulit ha. Lauzhang, Kuyazhang. Higasan. Yung lighter at electronics na dala ni Linhan. Ang ganda ng benta. Isang araw lang, kumita na ng mahigit 1,000, pwede na bumili ng bisikleta. Pag uwi ko mamaya, sulatan ko ulit siya. Kung ganito ang takbo, dagdagan pa natin ng stock. Dumating si Xiaoming. Lauzhang, kukunin ko na yung bisikleta. Handa na, to para sa'yo matagal na. Pinakabagong modelo ng Phoenix, kumikinang pa. Nga pala, Lauzhang. May itatanong pa ako sa'yo, marami kang kilala. Alam mo ba kung saan makakahanap ng mga lumang painting? Hindi antigong painting, yung mga moderno lang. Yung may puso at damdamin, okay na yun. Bakit mo gusto ng lumang painting? Hindi na uso yan gayon. Gusto ng matatanda sa amin, pinahanap lang ako. Hindi kailangan ng sikat na pangalan. Basta maganda ang gawa at may saysay, okay na. Pagdating sa presyo, pwede pag-usapan. Naku, ang galing ng mata montag, Comrade Xiaoming. Malalim ka pala. Ganito na lang, may kaibigan ako, nakatira sa likod ng Trust Bureau. Marami siyang koleksyon ng ganyan, kung gusto mo talagang makita. Tatawagan ko siya. Sabihin ko may seryosong bisita, na gustong mag-appreciate ng sining. Maraming salamat po. Mas maganda kung yung mga painting ng bulaklak, ibon at tanawin presko at natural. Halimbawa, may painting na tinatawag na mainit ang tubig sa ilog sa Tagsibol. Wala akong maalala. Pero marami siyang kung ano-ano, baka meron. Hintayin mo ang balita ko. Ayos. Salamat, Kuya Zhang. Aalis na muna ako. Ang ganda ng negosyo mo. Okay lang. Kuya Zhang. Dumating si Xiaoming. Ito si Lao Li, ito si Xiaoming. Kamusta? Mag-usap muna kayo. Sige. Upuan mo. Miss Meng, ito lahat, koleksyon ito ng aking ama noong una. Hindi sikat ang mga pintor, pero ang galing at mensahe. Ayos naman. Ito at itong mga ito, magkano? SA toto lang. Kung hindi ako napipilitan, hindi ko ibebenta ang mga painting na to. Ganito, kung seryoso ka talagang gusto, sabay nating kunin 500. Ginoong Li, sa totoo lang, tumutulong lang ako sa kaibigan na maghanap ng larawan. Medyo mataas talaga ang presyo ninyo. Itong Spring River in Warmth lang, handa ka bang ipagkaloob? Kung bibilhin, sabay-sabay na. Isang tawad, 500. Sige, 500 na yan. Lahat ng larawan kukunin ko. Para sa inyo. Salamat, kasamang Meng. Asahan ko ang mga larawan. Huwag kayong mag-alala.
Linhan, nahanap ko ang Spring River in Warmth. Kasama nito, may ilan pang larawan mula sa parehong panahon, hindi kilala ang mga pintor. Pero maganda ang tingin ko sa mga ito. Nagmamadali ang may-ari sa pera, 500 ang nagastos, medyo mahal. Pero sa tingin ko, sulit. Maayos ang tindahan, huwag mag-alala. Nakabalot na ang larawan, ipapadala ko na sa iyo. Linhan, nahanap ang Spring River in Warmth, may 4 pang larawan, 500 lahat. Naipadala na ang larawan, maayos ang tindahan, nabawi na ang puhunan. Menglu, Abril 15, 1980. Ito nga. Hello. Halo, binibining Jiang, ako si Linhan. Ano ang kailangan mo, Ginoong Lin? Ang hinahanap mong Spring River in Warmth, nahanap ko na. Talaga? Nasa akin na ngayon, 4 na larawan mula sa parehong panahon. May pirma na ba siya isang Ren, Muchan at iba pa? Sigurado ka bang Spring River in Warmth ito? Hindi ako eksperto, pero ang nakasulat ay Spring River in Warmth. Ang pirma ay by Shai Sanren. Pwede mo bang dalhin ngayong umaga? Gustong makita ng lola ko. Pwede, anong oras? Alas 10, kailangan bang sunduin kita? Hindi na magta-taxi na lang ako. Ipadala mo na lang ang address. Sige, magkita tayo ng alas 10. CJ. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan? Doon ka sa delivery, doon ka pumunta. Pasensya na, naghahanap ako ng tao. Naghahanap ng tao? Kilala mo ba ang mga tao dito? Ginong Lin. Binibining Jiang. Sinyaw, bakit ka lumabas? Maayos ba ang bayehe? Maayos. Sinyaw, bisitahin ko rin si Ginang Jiang. Dala ko rin ang su embroidery. Hindi tatanggap ng bisita ang lola ngayon. Tuloy ka, naghihintay sa iyo ang lola. Talagan ga. Lola, dumating na si Ginoong Lin. Umupo ka muna, kukuha ako ng tubig para sa iyo. Mabuti. Ang painting. Narito. Paano mo ito nakita? Tulong ng kaibigan ko. Anong kaibigan? Kaibigang mapagkakatiwalaan. Marunong ka ba sa painting? Hindi, pero marunong ang kaibigan ko. Matapat ka naman. Inumin Montag. Salamat. Lumang frame. At least 40 taon na. Yun ba ang painting? Willow. Crab claw texture. Zianga. 5 kulay ng tinta, dark, light, dree. Vet, bunt, maganda. Spring River es warmt, ang sulat niya. Red seal, tamang kulay ng ink. Lola. Zianga. Lola Jiang. Ikailang ako. Ikailang ako. Noong spring na yun, nasa tabi kami ng lawa. Sabi ni Laobay, ang mga bibi ang pinaka nakakaalam ng init ng tubig, kaya agad siyang gumuhit. By Shi Sanren. Ang tunay niyang pangalan ay Bai Jingqing, Laobay ang tawag namin sa kanya. Young Ibang paintings? Nandito lahat.
Landscape NI Yunxiao. Gusto niyang magtago. Nakapagtago na. Lola, yung mga painting na ito. Gusto ko lahat. Lola Jiang, ang mga painting na ito. Jilin, ang mga painting na ito ay gawa ng mga dating kaibigan ni Lola. Sana ay matulungan mo kami. Binili ito ng kaibigan ko, 500 ang ginastos. Kailan? Kamakailan lang. 5 milyon, hindi mahal. Pero hindi rin mura. 500 piso. Anak, alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga painting na ito? Hindi, pero 500 ang ginastos ng kaibigan ko. Lola Jiang, kung gusto mo, kahit magkano na lang ang ibigay mo. Kahit yung Spring River es warmt lang, nung nakarang auction. Katulad ng mga gawa, 5,30,000 ang kinita. Iyon ay auction, ito ay pagbabalik sa may-ari. Magandang pagbabalik sa may-ari. Eto, ang 5 painting. Bibigyan kita ng 10 milyon. Sobrang laki. Kung sabi kong sulit ito. Lola Jiang, Xiniao. Maghanda ng kontrata. Opo. Yung kaibigan mo, pwedeng makilala ko. paumanhin, hindi pwede. Bakit? Ayaw niyang makipagkita sa mga estranghero. Ang bata. Interesting. Lola, Jilin, tapos na ang kontrata. Natanggap ko na ang pera. Gelin, salamat. Ako ang dapat magpasalamat dahil kumita ako ng malaki. Matagal nang hindi masaya ang lola. Mabuti naman. Iba KSA Mgatsismis. Anong chismis? Sinasabing pinalayas ka sa pamilya Lin at naghihirap. Hindi rin naman mali. Pero hindi ka naman mukhang ganoon. Kailangan mabuhay ng tao. Xiniao. Sino ba talaga siya? Bisita. Hindi, ngayon maaming masasamang tao. Mag-ingat ka baka maloko ka. Bakit hindi ka pa umalis? Hindi namin kailangan ng gwardiya. Kung may magagandang bagay ka, tandaan mo ako. CJ, Gusto mo takbeng ihatid kita? hindi na ako na lang. Naihatid na? Oo. Ano sa palagay mo sa kanya? Anong ano? Pagkataw. Kakayahan, ugali. Okay lang. Okay lang. Ano ba ang gusto mong sabihin? Hindi pangkaraniwan ang batang ito. Paano mo nasabi? Pinalayas sa pamilya, pero hindi nagrereklamo o nagagalit. Nakakuha ng malaking pera, hindi nagulat o masaya. Sa harap natin. Hindi nagpapakumbaba o mayabang. Kaya? Pwede kang makipagkaibigan sa kanya. Ano ba ang sinasabi mo? Tungkol sa negosyo ang sinasabi ko. Ano ba ang inisip Montag? Wala akong inisip. Mabuti kung wala. Pero, yung kaibigan niya, ang bilis. Nakahanap ng Spring River in warmth, hindi ordinaryong tao. Baka swerte lang. Isang bises swerte, 2 o 3 bises. Iyon ang kakayahan. Tulungan mo akong alamin kung ano ang mga ginagawa niya kamakailan. Gusto mo ba siyang tulungan? Tingnan muna natin. Kung angkop, tulungan na lang natin siya. Siege. Ako ito. Jiang Xiniao. Tinatanong ka ng lola kung pupunta ka ba sa birthday party sa susunod na linggo. Bakit ako inanayahan? Sabi NG Lola, swerte ka. Anong oras? Ipadadala ka USA iyo. Nga pala, kung haharapin ka ni Zhao Shihao. Sabihin mo sa akin. Hindi na ako na ang bahala. Alam kong kaya mo, pero sabihin mo lang sa akin. Menglu, may magandang balita ako. Ang Spring River Warm kasama ng 4 na paintings na benta ng 10 milyon. Pero may problema, hindi ko mahanap ang sapat na. Pero mula sa 80 na para sa'yo, kaya naghanap ako ng ibang paraan. Pagkatapos makuha ang mga bagay, gawin ang 3 bagay. Una, bumili ng sihiyuan. Mas maganda kung mag-isa. Ang sihiyuan ay magiging napakamahal sa hinaharap. Pangalawa, maghanap ng pwesto.
Sa masikip na kanto, harapang pwesto, hindi kailangang malaki. Pero dapat maayos. Mag-apply agad ng business permit. Magagamit mo na agad ito. Pangatlo, tumingin ka ng regalo. Ang nagbili ng painting ay mag-celebrate ng birthday sa susunod na linggo. May utang na loob ako sa kanya. Ingat. Hintayin mo ang susunod kong balita. Menglu, lumalawak ang ating daan. Boss Zhao, nalaman na. Ang identidad ni Linhan ay hindi komplikado. Sa totoo lang, napakasimple. Ang punto, siya ang panganay na anak ng pamilya Lin sa Jiangcheng. Namayapa ang kanyang ina ng maaga. Isang buwan ang nakalipas. Sa birthday party ng kanyang ama, siya ay pinagsabuatan ng kapatid at ng nobya. Inakusahan siya ng pananakit at selos. Sa galit ng kanyang ama, pinalayas siya. Ipinagbawal ang lahat ng pera. Ngayon, siya ay isang taong walang-wala. Nakatira sa lumang bahay, ang pamilya Lin. Iyon ang negosyante ng construction materials. May konting pera. Laging gustong umangat. Si Lin Godong, siya. Ang kapatid ni Linhan ay si Lin Chen. Ngayon, siya ang tanging tagapagmana ng pamilya Lin. Gustong makipag-ugnayan sa pamilya Jiang. Si Lin Xian. Interesting. Alam ba niya na ang kanyang kuya ay umasenso na? At nakipag-ugnayan sa pamilya Jiang, siguradong alam niya, ang pamilya Lin ay gumagamit ng koneksyon. Paalamin kung saan nanggaling ang pera ni Linhan. Pero wala pa silang ideya. Alam lang nila na nagbebenta si Linhan ng stamps at paintings at kumita ng malaki. Nakatanggap din ng imbitasyon sa kaawan ni Lola Jiang. Si Linhan may imbitasyon, si Lin Chen wala. Interesting. I schedule mo yung meeting kay Lin Tian para esayakin. Sabihin mo gusto kong makipag-usap sa kanya. Ipaalala mo sa kanyang kuya kung paano dapat magpakumbaba. Gets ka o? Linhan. Isang itinakwil ka lang. Bakit ka pinapansin ni Xinyao? Lin Xian. Huwag mong ipahiya ako. Boss Zhao. Brother Lin, halika, upo ka. Huwag kang kabahan. Hikahan lang tayon gayon. May narinig ako na medyo nahihirapan ka ngayon, yung Master Lin. Boss Zhao, nakbibiro ka lang. Maliit lang ang aming pamilya, wala namang problema. Kahihiyan lang ng pamilya, hayaan na natin yan. Dahil BASA Kuya Montag. Si Linhan? Huwag mo nang banggitin yon, Boss Zhao. Sasabihin ko sa'yo, Boss Zhao, talagang walang utang na loob yon. Pinatalsik na nga sa pamilya, hindi pa rin tumitigil. Hindi mo alam kung anong swerte ang dumating sa kanya. Nakakuha lang ng konting basura, nakisama sa mayaman, tapos, nagmamalaki na ngayon. Alam mo, ang gayon. Kahit tatay ko hindi niya pinapansin. Narinig ko, nakuha niya ang imbitasyon sa kaawan ni Lola Jiang. Hindi ko alam kung anong pampagana ang binigay niya kay Miss Jiang. Mabihag ang loob nito. Boss Zhao, hindi mo alam. Gaano kahalaga ang koneksyon sa pamilya Jiang para sa amin? Ang problema ngayon, itong imbitasyon. Isang asong kalye lang. Mas maganda pa ang buhay kaysa sayo, ang tunay na tagapagmana. Hindi ka, BA. Nag-isip ng paraan? Nag-isip ako, Boss Zhao. Akala mo BA hindi? Problema lang, malakas na siya ngayon. Ano ba ang dapat nating? Kung sasabihin ko, hindi ko rin siya gusto. Mas lalo pa, medyo ayaw ko sa kanya. Palibhasa nakapaligid kay Jiang Xinyao. Ano BA ang dapat gawin? Ayos yan, Boss Zhao. Boss Zhao, ang ibig mong sabihin ay, ang punto ko, magkapatid naman kayo, di ba? Mas makapal ang dugo kaysa tubig, kaya dapat buong pamilya ang pumunta. Sa kaarawan ni Lola Jiang, kumpleto dapat tayo. Oon ga. Tama ka talaga, Boss Zhao. Dapat nga sama-sama tayong pamilya pupunta. Di ba? Di biya? Kung di siya sasama, walang utang na loob yan, walang galang. Tama. Pero paano natin siya mapapayag ng kusa? Naisama kayo, yan ang kailangan nyo pag-isipan. Wala akong kaalam-alam. Salamat, Boss Zhao. Zhao, kung iinuak na, kaibigan na kita, sigurado yan. Kung mayroon kang, anumang kailangan sa aming pamilya Lin, sabihin mo lang. Si. Naku, sana magtagumpay ka. Salamat, Boss Zhao. Ito shot KO2. Ang imbitasyon sa birthday ni Jiang, talagang pinadala sa walang hiya na yun? Talaga, PA. 9 queer na ako. Nasaan ang imbitasyon? Yan is mo niya ang nagdala. Hindi ko maintindihan. Ano BA? 2. PA? Ano BA siya? Paano siya karapat-dapat tumasok sa pamilya Jiang? Godong, huwag kang magalit. Xiahan. Ay naligaw ng landas, pero sa huli, dugo pa rin ng pamilya Lin yan. Yung pagkilala sa kanya ng pamilya Jiang, ay maaring hindi masama para sa pamilya Lin. Hindi, ma. Bakit mo siya pinagtatanggol? Ano nang gabi itsuhan niyan gayon? Kung may benepisyo siya, isipin kaya niya tayo? Kaya nga, kailangan palalong ibalik siya. Kung siya lang ang pupunta. Ano isipin ng pamilya Jiang sa pamilya Lin? Godong.
Kung ikaw ang magsasama kay Chao Chan at kasama siya, yun ang tamang kaugalian. Ipakita natin sa pamilya Jiang ang pagpapalaki ng pamilya Lin. Ako ang magsasama sa kanya? Makikinig kaya siya sa akin? Pa, ikaw ang ama. Siya ang anak. Kung di siya makikinig, walang utang na loob yan. Kung walang utang na loob, isisiwalat natin to. Tingnan natin kung hindi siya mahiya sa Jiangcheng. At saka, PA, binibigyan natin siya ng pagkakataon. Ipinapabalik natin siya sa pamilya. Ako ang magmamakaawa sa kanya? Hindi pagmamakaawa yun. Pagbabalik yun, binibigyan ng pagkakataon. Ako na ang tatawag. Sabihin mo na lang na namimiss mo siya. At pauwiin mo para kumain. At sabihin yung tungkol sa birthday. Kung may konsensya pa siya, malalaman niya ang dapat gawin. Ziege. Ikaw na bahala diyan. Pero, sasabihin ko na ito sa simula pa lang. Pwede siyang sumama. Pero pagdating sa pamilya Jiang, kung ano ang dapat sabihin. Dapat alam niya ang limitasyon. Huwag niyang ipahiya ang pamilya Lin. Naunawaan mo ba? Tatay, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong turuan ng maayos si kuya. Hoy, Xiao Han, ako si Tita Ju. may kailangan ka. Kung wala, bababa na ako. Anak ka talaga. Hindi ba pwedeng tawagan ka lang ni Tita Zhao? Miss ka na ng tatay mo. Sabi niya uwi ka bukas para maghapunan. Matagal na tayong hindi nagkakasama-sama bilang pamilya. Pamilya. Mula nang palayasin mo ako. Hindi na tayo pamilya. Wala akong kailangan, bababa na ako. Huwag kang baba, Xiao Han. Huwag kang magtampo. Galit lang noon ang tatay mo. Walang hindi nagkakasundo na mag-ama. Ganito, may narinig kami. Natanggap mo ang imbitasyon sa karawan ni Lola Jiang. Mabuti yan. Ang gusto ng tatay mo. Hindi bagay na mag-isa kang pumunta. Parang walang disiplina ang pamilya natin. Umuwi ka bukas, pag-usapan natin. Isasama ka ng tatay mo at ni Xiao Chan. Sama-sama tayong pupunta. Para makita ng pamilya Jiang na nagkakaisa tayo. Ha? Nanay, bakit ang dami mong sinasabi? Sabihin mo na lang sa kanya. Ito ang pagkakataon na ibinibigay ng tatay. Huwag niyang sayangin. Tapos na. Xiao Han, huwag kang matigas. Para sa ikabubuti mo ito. Ang ibig mong sabihin, dalhin ko. Si Lin Chan sa kaarawan ng pamilya Jiang. Yun ang ibig kong sabihin. Kayong dalawa. Nagkakamali kayo. Xiao Han. Mas tahimik dito. Kung natanggap na kaya ni Meng Lu ang sorpresa. Ano to? Ang bigat. Ito. Ang dami. Meng Lu, natanggap ko na ang painting at naayos ko na. May magandang balita ako, Spring River Water War. Kasama ng 4 na paintings na benta ng 10 milyon. Ingat, hintayin mo ang susunod kong balita. Naku, 10 milyon. Linhan, ginulo mo ba ang langit? O nananaginip lang ako? Yaman na talaga. Naku, yaman na. Linhan, parang Diyos ka. Pwede na yatang bilhin ang buong eskinita. Salamat sa mga ninuno, salamat sa Diyos ng balon. Salamat kay kasamang Linhan. Ako si Meng Lu, hindi ako magwawaldas ng pera. Sisiguraduhin kong matatapos ang trabaho. Linhan, simula ngayon, ikaw na ang aking kuya. Sinabi niyang subukan ko. Pancit instant. Susubukan ko. Tingnan natin. Ano ito? Unang bises ko itong makita. Tingnan ninyo, makinig kayo sa akin. Ito ay pancit instant mula sa timog, lagyan lang ng mainit na tubig. Makakain na sa loob ng 3 minuto at may lasa ng karne at gulay. Malambot ang noodles, kung hindi masarap, libre ito. Naku, ang galing mo magsalita. Hindi na kailangang lutuin. Lagyan lang ng mainit na tubig, tapos may amoy pa ng karne. Siyempre kuya, mas mabuting makita kaysa marinig.
Ipapakita ko sa inyo, amuyin ninyo. Siege, Tara. Ganito pala ang paraan. Babad lang sa tubig, tapos na. Ang dali. Amuyin ninyo. Ang bango. May gustong sumubo. Ako, gusto kong sumubo. Kuya, kunin mo ang iyong chopsticks. Ang sarap, bigyan mo ako ng 2 pakite. Perfect ito sa overtime. Kuya, kuya. Pag nagutom sa gabi sa dorm, 1 pakite lang. Ang dali, gusto ko rin ng isa. Bigyan mo ng 2 pakite. Sige, sige. Huwag kayong magmadali. Lahat kayo may parte. Kung masarap, bumalik kayo. Bukas babalik ako. May bago pa tayong paninda. Lauzhaw. Xiao Ming, dumating ka na, upo ka. Xiao Ming, ang galing ng pansit instant mo. Kahapon, ang asawa ko ay naghintay na matagal. 2 pakite lang ang nakuha. Pagka-uwi, kinainisan ko rin. Ngayon, may iba akong bagay na nais ipagkatiwala sa iyo. Sabihin Montag. Gusto kong bumili ng bahay, yung may sariling bakuran, quadrangle house. Ang lokasyon, hindi dapat masyadong malayo, pero tahimik. At gusto ko rin ang tindahan sa tabi ng kalsada. Hindi kailangang malaki, pero maayos. Mas mabuti kung pwedeng mag-apply ng permit. Quadrangle house at tindahan. Gusto mo bang magtayo ng pamilya o magnegosyo? Para sa pamilya. May kaibigan ako, gusto niyang manatili ako at magsimula ng negosyo. Presyo, madali lang pag-usapan. Maingat ka talagang mag-isip, kaibigan. Ako na ang bahala. Dito sa lugar na ito, mahigit 20 taon na ako. Kilala ko lahat ng kapitbahay. Alam ko kung sinong bahay ang ipinagbibili at kung anong tindahan ang bakante. Huwag kang mag-alala, makakahanap ako para sa iyo. Ayos. Salamat in advance. Nga pala, may isa pa akong bagay. Ano yun? Yung kaibigan ko, interesado siya sa mga lumang bagay. Kahit ano, mga jade, porcelain, antiques o decor. Basta may edad at may kwento, okay na. Pakiabangan mo lang presyo, madali lang pag-usapan. Naalala ko bigla, may kilala ako. Dati may pawn shop sila, pero nalugi. May 2 banga pa dito sa akin. Pinahanap niya na may alam. Kunin ka para makita Montag? Sige, tingnan natin. Ito, sabi galing pa sa lolo ng lolo niya. Magkano ito? Kailangan niya ng pera, sabi niya, 2,000. Pa sa akin, hindi worth it. 2,000. Kunin ko na. Talaga? Kulang ang cash ko, ito na lang. Ginto. Kunin mo na, akin na ang banga. Yung sukli. Deposito sa bahay at tindahan, isasama ko na sa computation. Refund o dagdag na lang at huwag kang magsalita. Huwag kang mag-alala, mula ngayon, susunod na ako sa iyo. Tungkol sa tindahan at bahay, ibubuhos ko na ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Sige, aalis na ako. Ingat. Ginto. May koneksyon talaga ito sa taas. Ginto ito. Dapat kong sundan siya ng maigi. Walang alam. Mukhang lumanga. Pero worth it ba ang isang ginto? Kailangan kong magtanong sa eksperto. Boss Zhao, ako si Linhan. Mr. Lin. May ipapakita ako, patingin naman. Pwede ba? Pwede, Zuempre. Saan ka? Pupunta ako o ikaf? O ikaf na lang? Nasa akin ang gamit. 2 banga, malaki. Baka. Ikaw na lang ang pumunta. Walang problema, bigyan mo lang ako ng address, pupuntahan ko agad. CJ. Boss Zhao, tuloy po kayo. Umupo po kayo kung saan gusto ninyo. Boss Zhao, dito po tayo tumingin, halika. Ginoong Lin, ang pagkakataon ng kaibigan ninyo. Titiyakin kong susuriin ko ito ng maayos. Malaki ang hugis at kahanga-hanga ang dating. Ito kaya? Tingnan mo ang glaze, makapal at makinang. Ang puting glaze ay kulay itlog ng pato, tipikal ng Jingdesen noong Yuan Dynasty. Mga katangian ng glaze ng Shufu Kiln.
Tingnan mo ang kulay ng blue and white. Malalim ang kulay sa loob ng porselana. May mga maitim na kristal na batik, tinatawag na rust spots. Sa mga maliliit na parte, kumakalat ang kulay tulad ng tinta. Ito ay ginamitan ng imported na sumaliking cobalt material. Tipikal na katangian. Tingnan mo ang disenyo. Sa liig ay may disenyo ng mga nakapulupot na peony. Sa tiyan ang pangunahing disenyo ay Gigutsi descending the mountain. Hindi. Ito ay Xiao He chasing Honxin under the moonlight. buhay ang mga mukha ng tao. Matatag ang pagguhit ng mga bato at isang stroke lang ang pagguhit ng mga dahon ng saging. Sa isang tingin pa lang, makikita mo na ang edad nito. Ginoong Lin, kung sinasabi ko lang kung ang garapon na ito ay pumasa sa siyentipikong pagsusuri at kinumpirma ng maraming eksperto. Maari itong maging isang Yuan Dynasty Zezeng type blue and white. Large jar na may kwento ng tao. Napakabihira ng ganitong uri ng koleksyon. Bawat isa ay kayamanan ng bansa, isang kayamanan kayang yanigin. Ang buong mundo ng koleksyon. Yuan Dynasty Blue and White, sigurado ka ba? Mga 70% ang kumpiyansa ko. Ang hugas, glaze, blue and white material. Disenyo at katangian ng porselana, lahat ay tugma. Marami na akong nakitang pira-pirasong Yuan blue and white. Pero ganito kakumpleto, ito ang una. Magkano kaya ang halaga nito? Mahirap tantiyahin. Batay sa mga kamakailang auction sa internasyonal na merkado. Ang Giguzi Descending the Mountain jar ay nasa bilyon ang halaga. Ang iyong Chiao Xia Chasing Hansin tema ay klasiko ding. At ganito kakumpleto ang kondisyon kung ilalagay sa top international auction house. At maayos ang paghawak, conservative estimate. Higit sa 80 milyon, baka mas mataas pa. Tingnan mo naman ito. Ito ay late Qing dynasty, around Guangxu period, imitation in Ming dynasty Jiajing. Blue and white cloud and crane design jar. Tingnan Montag. Bagamat malinis ang glaze, maputi-abo, at manipis ang glaze. Balang Ningning. Ang blue and white ay gava is a domestic siyang material uping dinking. Matatag ang kulay pero medyo matigas ang dating. Walang flowing effect at layers tulad ng sumaliking. Maayos ang pagguhit pero mekanikal. Medyo stiff ang itsura ng mga crane at ulap. Ang mga palamuti sa gilid tulad ng banana leaf at scroll patterns ay paulit-ulit lang. Sa ilalim ay may makang, made in the Great Ming Ying period. Pero mahina ang sulat, gawa ito ng Falkland noong panahong iyon bilang imitation. May edad na ito, ngunit sa halaga ng sining at halaga sa merkado. Hindi ito may hahambing sa Yuan blue and white porcelain. Magkano kaya ang halaga nito? Ang halaga sa merkado ay nasa pagitan ng 100 at 50,000 hanggang 200,000. Depende rin sa gusto ng mamimili, ngunit kumpara sa Yuan blue and white. Ang isang ito ay maaari lamang ituring na ordinaryong obra ng sining. Boss Zhao, kung nais kong ipagbili ang Yuan Blue and White, ano sa palagay niyo ang pinakamahusay na paraan? Kung nagmamadali si Emarlin na magkaroon ng pera, maaari akong makipag-ugnayan sa ilang top collectors, baka ma-negotiate ang presyo sa 50 hanggang 60 milyon. Ngunit Emarlin, kung hindi kayo nagmamadali, lubos kong inirekomenda na sumali kayo sa international auction. Ang kalidad at tema ng Yuan Blue and White jar na ito, tulad ng Sotheby's At Christie S na mga top auction houses. ay kwalipikado. Ang proseso lang ay medyo mahaba, maaring abutin ng higit kalahating taon bago mabayaran. Ayos lang, hindi ako nagmamadali sa pera. Kung gayon, pakiusap Boss Zhao. Tulungan niyo akong makipag-ugnayan sa pinakamahusay na auction house, sumali tayo sa public auction. Lahat ng delegation, kayo na ang bahala. Tungkol sa komisyon at mga bayarin sa huli. Sundin natin ang patakaran. Huwag kayong mag-alala, Emarlin, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Upang ang kayamanang ito ay makuha ang pagkilala at halaga nito. Tungkol naman dito. Sakto sa kaarawan ni Lola Jiang, nag-aalala ako kung ano ang aking ipapadalang regalo. Ang garapon na ito, sapat ang edad, may disenyo ng mga crane at cloud. Maganda rin ang kahulugan, ibigay na lang natin sa matanda para paglaruan. Hindi mukhang kuripot at hindi rin masyadong mahal ang regalo. Na magdudulot ng hirap sa kanya, sa palagay niyo ay angkop ba ito? Angkop, napaka-angkop, tulad nito. Guangzhou imitation ng Jiajing Cloud and Crane Jar, ibigay sa matandang mahilig sa antiques. Napaka-angkop talaga, hindi kasing kapansin-pansin ng Yuan Blue and White. At disente rin, napaka-considerate ni Emarlin. Ayusin ko na ang tungkol sa auction house, kapag may balita. Agad akong makikipag-ugnayan sa inyo. Ang garapon na ito, ipapakuha ko rin sa ibang tao. Salamat Boss Zhao. Walang anuman, ito ay dapat kong gawin kung wala ng ibang bagay. Alis na muna ako. Mahigit 80 milyon, Menglu. Binigyan mo na naman ako ng malaking sorpresa. Lao Zhang, Boss Wu. Ito si MS Menglu, ito naman ang may-ari ng bahay. Boss Wu, kamusta MS? Meng, narinig ka o kay Lao Zhang na gusto mong bilhin ang aking bakuran. Tingnan natin doon. CJ, Ang bakuran ko, minana sa mga ninuno. Kung hindi lang ako nagkukulang sa pera, hindi ko ebebenta. Kung talagang gusto mo, 1,000 piso lang. Ginoong Gu, nakita ko na ang bakuran mo. Umuulan sa mga silid sa gilid. Kailangan pang ayusin ang pader.
Malayo rin ang lokasyon. 8,000. Cash. Hindi pwedeng 8,000. Masyadong maliit yan. Ganito na lang, binibining Meng. Kung talagang gusto mo, magpapakumbaba ako. 9,500. Sige, wag na. Laozhang, puntahan na lang natin ang susunod. Huwag kayong umalis. Kung seryoso kayong bumili, 8,500. Pero hindi na pwedeng mas mababa pa. 8,000, wala nang dagdag. Ginoong gu. Tatanungin ko lang, bakit kayo nagmamadaling ipagbili ang bakuna na ito? Balak niyo bang Sa totoo lang, naaprubahan na ang papeles ko. Alis na ako ng bansa sa ilang araw. aalis ng bansa? Saang bansa balak pumunta? Amerika o Timog Silangang Asya siguro. Hindi pa ako sigurado. Ginoong gu, sa totoo lang, may kakilala ako sa itaas. Medyo may mga balita ako. Pakinggan niyo ako. Kung talagang gusto niyong yumaman sa negosyo, malayo ang Amerika at Timog Silangang Asya. Hirap pa sa wika. Mas mainam pumunta muna sa Hong Kong, libreng daungan iyon. Maraming banyagang kumpanya, maraming oportunidad. Kapag nakatayo na kayo ng matatag, sa kanya naisipin ang iba pa. Interesado si Binibining Meng. Kaibiganin na kita. 8,000, sige na. Matalino si Ginoong gu. Ito ang down payment. Ang natitira, bayaran na lang sa araw ng kabilang ng titulo. Ayos. Kuya, nag-inom mag-isa? Parang nahihiya ka na bang? Tumayo kasama kami, Linhan? Dumating na ang nakatatanda. Hindi ka man lang lumapit para batiin. Vala man lang galang. Godong, huwag mo na. Baka kinabahan lang ang bata. Xiaohan, huwag mo ring sisihin ang tatay mo. Para sa ikabubuti mo lang iyon. Tingnan mo, kahit hindi ka namin isinama, nandito ka pa rin. Dumalo ako gamit ang aking imbitasyon. Kung paano kayo nakapasok? Wala akong pakialam. Sino ang nakakaalam kung paano mo nakuha ang imbitasyong iyan? Alam mo, kung wala ang pamilya Lin, wala ka. Sa ganitong okasyon, mas mabuting manatili kang tahimik. Huwag kang magpahiya. Naiintindihan mo? Linhan, talaga namang naglakas loob kang pumunta. Hindi mo kayang abutin si Jiang Xinyao. Sasabihin ko sa iyo, lumayo ka sa kanya. Kung hindi, hindi ka mabubuhay ng maayos sa Jiangcheng. Binatang Zhao. Si Jen Sinyaw ay tao, hindi bagay. Ang pagmamayari ay hindi nasa iyo. Ang tigas ng mukha mo, mamaya sa pagbibigay ng regalo. Tingnan natin kung anong basura ang maibibigay mo. Sa huli, hindi ka karapat-dapat magsuot ng sapatos ni MRS Jiang. Kumusta po, Mrs. Jiang? Simula na ng pagbibigay ng regalo. Sobrang gastos. Mrs. Jiang, ang aking ama ay espesyal na pumili ng jade na estatwa ng Goddess of Mercy, na may kahulugan ng kasaganaan at kalusugan. Pagpalain ka ng Diyos. Mabuhay ka ng matagal. Sobrang gastos. Lola Jiang, alam kong mahilig ka sa mga eleganteng bagay. Ang bangang ito ay sumisimbolo sa mahabang buhay at kaligayahan. Naway maging bata ka sa puso at malusog ang katawan. Mahabang buhay at kaligayahan. Ang ganda ng kahulugan nito, ang ganda ng disenyo. Gusto ko ito, anak, nag-effort ka. Lola Jiang, ang sinabi mo. Mrs. Jiang. Ang regalo ni Shihao ay tiyak na mas maganda kaysa sa ibibigay ng isang probinsyano. Tingnan mo ito. Naku, ito ay Yuan Blue and White Porcelain. Tingnan ang hugis. Tingnan ang disenyo, baka ito ay kwento ng tao. Ang pamilya Zhao ay talagang mapagbigay. Ang bangang ito ay walang katumbas na halaga. Shihao, napakamahal nito. Mrs. Jiang, ito ay Yuan Blue and White Porcelain. Xiao He Chasing Hansin Under the Moon. Isang bagay na karapat-dapat. Sa iyong katayuan at posisyon. Nais ko rin na sa pamamagitan ng bangang ito, sana ay payagan mo. Napakasalan ko si Xinyao, upang ang pamilya Zhao at Jiang ay magkaisa. At magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi ba? Shihao, naiintindihan ko ang iyong hangarin. Pero ang bangang ito ay napakamahal. Ang pamilya Jiang ay hindi karapat-dapat dito at tungkol sa kasal. Ang pamilya Jiang ay hindi naniniwala sa arranged marriage. Ang kasal ni Xinyao ay desisyon niya, Zhao Shihao. Huwag na nating pag-usapan ang kasal. Xinya, ano bang kulang sa akin? Zhao Shihao? Naghandog ako ng magandang regalo para sa kawan ni Lola Jiang. Hindi ba ako mas mahusay kaysa sa isang probinsyanong mahirap? Bakit mo ginagawa ito, Inman Zhao? Nagdala ka ng peking antique para magpakasal.
At ngayon na-reject ka, nagagalit ka. Ang kapal ng mukha mo. Lin Han. Ikaf na mahirap. Alam Montag PA kung ano ang Yuan Blue and White Porcelain? Nahipo mo na ba ang antigo? Tingnan mo ito. Hindi ko maintindihan. Kung gayon, sasabihin ko ang ilang puntos. Para hatulan ng lahat. Una, ang sumaliking na material ay mayroong pagkalat at bakal na kalawang. Ngunit ang kay Ginoong Zhao, ang kalawang ay nasa ibabaw lamang. Malinaw na ito ay idinagdag lamang, walang sumaliking. Na tunay na pumapasok sa loob. Pangalawa, ang mga pintor ng Yuan Dynasty ay malaya at malakas ang estilo. Ang iyong banga. Mukhang maayos ang linya, ngunit masyadong perpekto, halatang gawa lamang. Masyadong halata ang paggaya, walang esensya ng Yuan Dynasty. Pangatlo, at ang pinakamahalaga dahil sa limitasyon ng teknolohiya ng Yuan Dynasty. Ang malalaking banga ay medyo magaspang sa ilalim. May malinaw na Hushai Hong at buhangin. Ginoong Zhao, hindi mo ba? Ipapakita ang iyong banga sa lahat. Tingnan natin kung ang ilalim ng iyong banga ay makinis. Tulad ng modernong type, ang Hushai Hong ay pintura lang ba? Nagsisinungaling ka. Gusto mong makita? Siege. Ito ay tunay na Yuan Blue and White Banga. Ito ay sinuri ng mga eksperto. Eksperto. Yung ekspertong si Manager Qian na sumasakay sa Agos. Na pala, nakalimutan kong sabihin ang pinakamahalaga. Sabi mo ito ay Xiao He Chasing Hansin Under the Moon. Swak. Dahil ang tunay na Yuan Blue and White. Xiao He Chasing Hansin Under the Moon ay nasa akin. Ginoong Zhao, sa susunod na magdala ka ng peking antigo. Alamin mo muna kung kanino ang tunay, kung hindi. Mapapahiya ka lang. Lin Han. Ikaw na itinakwil ng pamilya Lin. Ano kaya ang alam mo sa Yuan Blue and White? Nahipo mo na ba ang ganito kamahal na antigo? Nagsisinungaling ka lang. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Tingin ka o. Inggit ka lang. Tama ba? Nanay, tatay, tingnan ninyo. Anong klaseng tao na si Lin Han ngayon? Palang magpa-impress, nagsisinungaling na. Sasabihin peke ang sa iba. Tunay ang sa kanya? Ito ang pinakamalaking katatawanan na narinig ko ngayong taon. Lin Han, ang lahat ng iyong ari-arian. Kayang bilhin ang isang piraso ng Yuan Blue and White? Lin Han, humingi ka na ng tawad kay Ginoong Zhao. Nakakahiya ka sa pamilya Jiang. Nakakahiya kami sa pamilya namin dahil sa'yo. Xiao Han, alam kong galit ka, pero hindi mo dapat sirain ang pangalan ni Ji Zhao dahil lang sa selos. Selos? Anong selos? Selos sa pera niyang pambili ng peking gamit? O selos sa peking alahas niyang panlilinan sa kasal? Izao, sinasabi mong nagsisinungaling ako. May lakas ka bang harapin si Lola Jiang at lahat ng bisita? Para tawagin natin ang tunay na eksperto para suriin ito. Kung tunay ito, ako si Lin Han. Luluhod at hihingi ng tawad sa harap ng lahat at lalaya sa Jiang Cheng. Ikaw, sinong nagpapa-examine sa selebrasyon ni Madam Jiang? Huwag kang magulo rito. Lola, dahil may pagtatalo, para hindi maapi si Ji Zhao, at hindi rin masamain si Ji Lin. Bakit hindi natin tawagin ang respetadong eksperto para magbigay ng opinyon? Pampalipas oras din sa selebrasyon. Tama, Xinjiao. Tawagin natin si Ji Wang para magbigay ng opinyon. Hindi na kailangan, Madam Jiang, para lang sa isang walang kwenta. Bakit pa natin abalahin ang lahat para sa isang basura? Gewang, kumusta po? Pasensya na sa abala. Hindi kami sigurado sa bangang ito. Maaari po bang humingi ng tulong sa inyo? Walang anuman, Madam Jiang. Isang karangalan na makatulong sa inyong selebrasyon. Ito po ay isang karangalan para sa akin. Gewang, ito po ang Blue and White Porcelain na sinasabing Yuan Dynasty. May isang lalaki na nagsasabing peke ito. Pakitignan po ng mabuti para sa aking karangalan. Uun nga, Gewang. Sana po ay tignan nyo ng mabuti. Si Lin Han po. Sanay na sanay sa pagsisinungaling. Ji Zhao. Matanong ko lang po, saan nyo nakuha ito? Ito po ay mula sa isang kolektor sa ibang bansa. Kumpleto po ang mga dokumento ng transaksyon. Gazhao, naloko kanga po. Ito po ay isang high-quality imitation, hindi tunay na Yuan Dynasty. Ang kulay ng blue and white, bagamas sinadya gayahin ang sumaliking, ay masyadong matingkad at mababaw. Ang mga bakas ng kalawang ay parang nakadikit lang. Walang lalim na pumapasok sa lupa.
Ang pagguhit ang pinakamalaking pagkakamali. Ang mga linya ay matigas at walang buhay. Ang mga tauhan ay walang espiritu. Malayo sa malayang estilo ng mga Yuan Dynasty artisans. Ang pinakamahalaga ay ang bise. Ang mga Yuan Dynasty jars ay may makapal na lupa. At ang mga exposed areas ay may natural na runes. At natural na, Fireskin Red effect. Ang base nito ay makinis at parang salamin. Ang tinatawag na Fireskin Red ay pintura lang. At baka matanggal kapag kinuskos. Ito ay karaniwang paraan ng pagpeki gamit ang gawaling clay ng Jingdesen. At pagkatapos ay pinapaganda para mukhang luma. Hindi ito possible. Hindi kahit peki ito. Nasaan ang tunay? Linhan, sinabi mong nasayo ang tunay. Kung hindi mo maipakita, paninirang puri ito. Tama. Linhan, hindi ka talaga nandiyan? Kung may kakayahan ka, ipakita mo. Kung hindi, nagsisinungaling ka pa rin. Naiinggit ka kay Ginoong Zhao. Naiinggit ka sa aming pamilya Lin. Ang tunay na Yuan Qinghua, Xiao Hichei Sinhansin under the moon na malaking banga. Ipinaubaya ko na sa Christie's at kasalukuyang nag-ikot sa buong mundo. Kasalukuyang nasa London ang preview. Ito ay opisyal na kinikilala ng Christie's na may walang katapusang detalye. Malinaw na larawan at opisyal na sertipikasyon ng sertipiko. Ginoong Zhao, ngayon, gusto mo bang ibigay ko sa inyo ang numero ng telepono ng Asia Regional Director ng Christie's para kayo mismo ang mag-verify? Linhan, grabe ka, dinisenyo Montag ako. Hindi kita palalampasin. At idiyang sinyaw rin. Zhao Shihao, ngayon ay karawan ni Lola. Ang paghahandog mo ng peke ay bastos, at ngayon ay harapan mo pang. Tinatakot ang bisita ng aming pamilya Jiang. Baka naman. Akala mo wala kaming kakayahan sa pamilya Jiang. Ang pangyayari ngayon ay nakakahiya sa inyong lahat. Madaling kilalanin ang antigo, mahirap kilalanin ang tao. Sa kalahati ng buhay ko, ang pinakamahalaga sa akin ay ang pagkatao, ang kakayahan. At ang tapang na magsabi ng totoo. Linhan, ang batang ito ay magaling. Lola, ako ay nagkamali, nakagambala sa inyong selebrasyon. Ako po ay humihingi ng paumanhin. Walang problema, ang bata, ang Cloud Crane jar na ibinigay mo ay gusto ko. Tsinyao, salamat ng maayos kay Linhan para sa akin. Linhan, salamat sa iyo. Para hindi malinlang si Lola ng peking bagay. At salamat din sa iyo, dahil nakita ko ang isang napakagandang palabas. Linhan, sandali lang. May iba pa bang kailangan si Miss Jiang? Sasamahan kita NG konti. Para makapagpahinga rin ako ng konti. Medyo matindi ang palabas ngayong gabi. Nakakahiya sa iyo, Miss Jiang. Linhan, salamat sa iyo. Salamat sa akin. Para saan? Para sa halos masira po ang selebrasyon ni Lola Jiang. At halos masira. Hindi. Salamat sa hindi mo pinahintulutan na makatanggap si Lola ng peking bagay. At lalo na salamat sa ipinakita mo sa akin ang katapangan ng isang tao. Sa sitwasyong iyon, naharapin ang pagsalakay ni Linchan at Zhao Shihao. At nanatiling kalmado, nagsalita ng totoo. Talagang bihira yon. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama. At saka, hindi naman ako natalo. Palagi ka bang ganito? Mukhang walang pakialam sa mundo, pero sa totoo lang, bawat hakbang ay planado. Isang tira lang, mula sa mga selyo hanggang sa mga lumang pintura. At ngayon, SA Yuan Blue and White Porcelain. Linhan, Maraming misteryo sa iyo. Miss Jiang, ang pagiging curious ay hindi magandang senyales. Linhan, Kung sasabihin ko na ang curiosity ko sa iyo ay hindi lang dahil sa mga kayamanan na dala mo, Nakikita ka o. Ikaw at Sina Lintian at Zhao Shihao. ay hindi magkatulad. Kahit na sa karamihan sa mundong ito, iba ka. Iba. Dahil isa akong itinakwil ng pamilya. At nabubuhay sa pangangalakan ng mga antigo, isang hampas lupang anak. Hindi, ikaw ay isang taong kahit nasa pinakamababa. Ay kayang bumangon gamit ang sariling kakayahan. At pangunawa, isang tunay na malakas. Alam mo, ang hinahangaan ko sa iyo ay hindi ang yaman mo o ang mga kayamanang maibibigay mo. Ang hinahangaan ko ay ang iyong kalmado at tila nakikita ang hinaharap. At ang iyong tibay na hindi nadadala ng ingay ng mundo. Nakakaakit ito. Miss Jiang, swerte lang talaga. Na minsan ay may mga oportunidad na dumating. Hindi, ang oportunidad ay para lang sa mga handa. Linhan, Ayokong usisain ang iyong mga lihim.
Gusto ko lang sabihin sa iyo ang nararamdaman ko. Gusto kong sabihin na komportable at masaya kapag kasama ka. Backup pwede tayo, hindi lang. Bilang mga negosyong partner. Ms. Jiang, ang iyong nararamdaman, naunawaan ko. Ikaw ang pinaka-espesyal. Pinakamagaling at pinakamagandang babae na nakilala ko. Kaya nga, hindi ako pwedeng magbigay ng padalos-dalos na sagot. Ang sitwasyon ko mas delikado at masalimuot kaysa sa nakikita mo. Sa ngayon, hanggat hindi ko pa kayang kontrolin ang sarili kong kapalaran. Ayokong isangkot ang sinuman sa gulo ko. Naiintindihan ko, ang pagiging maingat ay isang virtue. At least, magkaibigan na tayo ngayon, di ba? Ikinararangal kong maging kaibigan mo, Ms. Jiang. Sige, usapang magkaibigan. Bilang kaibigan, payo ko sa iyo. Sina Lintion at Zhao Shihao. Hindi sila titigil dahil lang sa pagkatalo nila ngayong gabi. Mark and Gart ka. Kung may darating na problema, haharapin natin yan. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Huwag mong kalimutan, magkaibigan tayo ngayon. Paalam, Sinyaw. Palam, Linhan. Putang inang Linhan na yan, ginawa niya akong kahiya-hiya sa Jiang family. At sa harap mismo ni Jiang Qingyao, kung hindi ko siya papatayin, babaliin ko ang pangalan kong Zhao Shihao. Huwag kang magalit, Boss Zhao. Huwag kang magalit, baka masira pa ang kalusugan mo. Boss Zhao, sasabihin ka ko sa'yo. Si Linhan, parang si Paplong sa tag-ulan. Hindi na siya tatagal. At alam mo, chinek ko na. Kamakailan lang, may kausap siyang isang tao sa Antique Street. Pangalang Zhao, pero palihim ang transaksyon. Pinaghihinalaan ko. Sasabihin ko sa'yo, hindi malinis ang pinanggalingan ng mga yan. Pero mabuti na lang. Papaimbestigahan ko na ang kanyang mga buwis at fire safety. Gagawin kong guluhin ang buhay niya. Sigurado akong may kalokohan sa loob ng compound na yan. Matalino. Boss Zhao. Pero Boss Zhao. Si Linhan, parang may kakaiba sa kanya nitong mga nakaraang araw. Parang may sixth sense, alam Montag PA. Sasabihin ko sa'yo, siguro yung si Jiang Qingyao ang dahilan. Tumigil ka. Huwag mong husgahan si Jiang Qingyao. Sinumang humadlang sa akin, papatayin ko. Lin Chen, pagkatapos nito, tutulungan kitang makuha ang proyekto ng pamilya mo. Okay? Salamat, Boss Zhao. Boss Zhao, huwag kang makalala. Sisiguraduhin kong hindi na makakabangon si Linhan. Nandito ba si Linhan? Linhan. Kamusta? Ako si Linhan. May reklamo kami na walang permit ang operasyon mo rito. At nagbibenta ng peking produkto. Pakisamahan kami sa inspeksyon. Sige, ito ay personal kong kwarto, walang illegal na negosyo. Lahat ng aking partners ay may lehitimong tindahan at kumpletong papeles. Misunderstanding lang ito. Si MR Lin ay aming special consultant. Lahat ng kanyang antique transactions ay dumadaan sa amin. Ito ang kontrata, transaction records at tax receipts. Nandito lahat. Walang problema sa papeles. May na-offend ka ba? Sa labas? Siguro. Pero ang malinis talaga. Welcome kayong magbantay anytime. Sige, mauna na kami. Ingat. Okay, kalang. Balita ko may pumunta sa'yo mula sa Bureau of Industry and Commerce. Si Zhao Shihao. Bukod kay Zhao Shihao, sino pa ang mag-aalala sa akin? Mga maliit na paraan lang yan. Hindi maganda. Mark and Gart ka. Yung tao na yun, mapaghiganti. At. Malapit na ngayon sa kanya si Lin Chan. Mark and Gart ka is our kapatid Montag. Hindi ko na siya kapatid. Mula nang gusto niya akong sirain. Hindi na. Sinyaw, salamat sa pagpapaalala sa akin. Linhan. Kailangan ba nating maging ganyan kaswal? Magkaibigan tayo. Bilang magkaibigan, natural lang na magtulungan. Kung kailangan mo ng tulong. Sinyaw, nauunawaan ko ang intensyon mo. Pero itong bagay na ito, ako mismo ang dapat humawak. Parang pigsa. Kung hindi mo sariling kamay ang pumiga,
Hindi ito gagaling. Siege. Madalas kang purihin ng lola ko sa personal. Sabi niya matino ka. Parang hilaw na brilyante. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa amin. Tutulungan ka namin. Tara mga kapitbahay, mga kuya at ate. Ngayon ay grand opening ng Luhan Trading. Lahat ng paninda. Galing Southern Special Economic Zone, uso. Di kalidad ang quality, pinakamurang presyo. Sa unang 3 araw, isa 0% off lahat. Walang lugi, walang panghinayang. Tara na tumingin-tingin. Tingnan niyo. Wow, ang ganda ng tindahan. Anong binibenta? Paano ba yan? Karamihan, Shanghai brand, Diamond brand Arelo. Kailangan pa i-wind, i-adjust. Pero itong electronic watch namin, hindi na kailangan i-wind, automatic na. Naka-digital display, kita ang oras, minuto, segundo. Oh, tingnan nyo. Umiilaw pa yan sa gabi. Waterproof, shockproof. Original price 15. Ngayong opening, tracing ko na lang. May gusto ba? Yo, talagang maliwanag ito. Sister Menglu. Hila. Bigyan mo ako ng isa. 2 na pala, pa sa kapatid ko rin. Dalawang gusto. Siege. Ngayon ay ang grand opening ng Luhan Trading. Lahat ng produkto ay galing sa Southern Special Zone, mga bagong uso. Walang lugi, walang lokohan, halika't tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Huy, ano? To? Paano gamitin to? Ito, gas lighter to, mas maganda kaysa posporo. Mas madali pa kaysa sa lumang flint at posporo. Pangharap pa sa hangin. Ito, para sa mga gasero, mga long distance driver at mga lalaking naninigarilyo. Pwede kayong mag-stock, madali lang. 3 piso isa. May gusto ba? Bigyan mo ako ng isa. CJ, Ang astig nito sa factory pag nagpapaputok ng sigarilyo. syempre naman. Aray. Tignan mo to, ang ganda talaga. So, pro glasses to, sobrang uso sa Hong Kong at Taiwan. Pang cool sa lalaki, pang fashionista sa babae. Ang sosyal talaga. Sa tag-araw, panlaban sa nakakasilaw na araw. Kahit nagbibisikleta, bitakot sa araw. Original price 4 na piso. Ngayon 3 piso at 6 na sentimo lang. Siege, bigyan MOAKO. Ako rin, ako rin, ako rin. Siguradong maganda ka. Okay, ang sosyal nito, kukuha rin ako. Sige, sige, huwag kayong magmadali. Pag umabot ng 5 piso ang bili, libreng candy. Pag 10 piso, libreng hair tie. Ang sulit, bili pa ako. Bilisan mo. Gusto ka o, tu. Pumili kayo ng gusto, sige. Bigyan mo ng ito. Pumili ka na lang, sige. Ito ang bayad. Ingatan mo. Gusto ka o, tu. Balik ka ulit pag nagustuhan mo. Si. Binuksan na ang Linhan Store. Tulad ng hula mo nung nailabas ang mga produkto. Nagulat ang lahat. First day pa lang, lampas na sa 1,000 ang benta. Araw-araw akong namamaga ang kamay sa kakabilang pero may mga nainggit. Ilang beses na akong kinausap ng barangay. Ginawa ko lahat ng sinabi mo, kumpleto papeles, mabait ang pakikitungo. Okay pa naman, pagod lang pero panatag ang loob. Salamat. Ipagpatuloy mo lang ang magandang trabaho. Sana lalong lumago ang negosyo. At saka, ingatan mo ang iyong kalusugan. Kung makakakita ka ng mga lumang kasangkapan o kahoy, lalo na yung mga madilim ang kulay at matigas ang kahoy, yung may mabangong amoy o magandang pattern, subukan mong tingnan. Tanungin mo ang presyo, baka may iba pang pagkakataon. Magkano ang medyas na ito? Siege, ito na. Balik ka ulit. Tito Wang, dito na. 2 pack ng instant noodles. Kunin mo na lang mismo. Hi, Tito, lilipat ka ba? Na-demolish na ang bahay ko. Wala nang lugar para sa mga mesa at bangko na ito. Panggatong na lang. Ay, sayang naman kung susunugin mo. Benta mo na lang sa akin. Tingnan mo kung pwede mong ibenta ng 8 o 10 piso. Bigyan kita ng 15. Enta. Sa susunod, kung may mga lumang kasangkapan o kahoy ka, dalhin mo lahat sa akin, pwede ba? Si. Naiwan ko ang sasakyan ko dito. Babalikan ko sa ilang araw. Walang problema, ito. Ayos. Boss Zhao, Ginoong Lin, matagal na tayong hindi nakita. Halika, umupo ka. Nakuha ko lang itong magandang tsaa. Subukan mo. Boss Zhao, huwag na muna ang tsa. Ngayon ay, gusto ko lang sana na tulungan mo akong suriin ito. Ito ay lumang upuan. Ang materyales ay parang huwang-huwali. Pero medyo matagal na ito kung gusto mong ayusin. Ang pakiramdam. Hindi tama. Ong pattern. Parang tubig na umaagos. Ang mukha ng demonyo. Ang brown mata na ito. Ginoong Lin. Ang materials na ito, baka hainan huwang-huwali?
Matandang Yuli, ito ay pinakamahusay na materials. Sayang lang, ang gandang materyales, nasira ng ganito. Saan mo naman nakuha ang ganitong kayamanan? Kaibigan ko ang kumuha, itinuring niya itong basura at panggatong. Basura at panggatong? Sayang na sayang. Ang swerte ng kaibigan mo. Parang binigyan siya ng biyaya ng mga ninuno. Bakit wala akong ganoong kaibigan? Boss Zhao, paano kung sabihin ko, tulad ng ganitong kahoy, Zitan? Hai Huang, at mga katulad ng golden silk na mo. Marami pa siya roon. Ginoong Lin, totoo ba ito? Ginoong Lin, hindi mo alam, ngayon ang ganitong. Pamilihan ng top class na lumang materials, may presyo pero walang merkado. Kung may matatag na channel tayo, maaari nating ayusin ang mga lumang materials na ito. At magtayo ng isang antique furniture restoration workshop. Kukunin natin ang pinakamahusay na mga craftsman para gumawa ng mga painting table, upuan, at mesa. Bawat isa ay magiging unique piece. Ang kita ay hindi lamang 100 bises, ito ay parang paggawa ng ginto mula sa bato. Sige, Boss Zhao, ikaw ang bahala sa teknolohiya. Koneksyon at merkado, ako naman ang magbibigay ng murang materyales. Magtulungan tayo para mapatakbo ang workshop. Usapang tapos. Ang sales channel, craftsman, at lokasyon, ako na ang bahala. Ginoong Lin, ikaw talaga ang aking swerte. Masayang pakikipagtulungan. Xiao Chan, huwag ka nang uminom, masama sa katawan. Uminom. Bakit hindi ako inom? Sasabihin ko sa iyo, Ma, ito ang tawag ko. Isang paglalasing para malimutan ang lahat ng problema. Xiao Chan, makinig ka sa payo ni Mama. Huwag kang masyadong makisama kay Zhao Shihao kamakailan. Narinig ko na para labanan si Lin Han. Gumamit siya ng maraming koneksyon para siya sa atin. Ang mga account ni Lin Han ay kumpleto, malinaw ang proseso. Walang nakitang kahit anong bahid. Si Zhao Shihao mismo ang nahirapan. Tumigil ka. Ano ba ang alam mo, Ma? Ma, alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao sa labas tungkol sa akin? Sinasabi nila na ako ay ang walang kwentang pangalawang anak ng pamilya Lin. Sinasabi nila na hindi ako katumbas ng pinakamamahal na pinalayas. Sinasabi nila na araw-araw ako ay parang aso na sumusunod kay Zhao Shihao at kumakaway ng bontot. Ma, kung hindi ko ibabagsak si Lin Han, hindi ako makakataas ng ulo sa Jiang City sa buong buhay ko. Mananatili akong nabubuhay sa kanyang anino. Noong nasa bahay pa siya, ang mga mata ni tatay ay para lang sa kanya. Ngayon nawala na siya. Mas mabuti pa rin siya kaysa sa akin. Bakit, Ma? Hindi ko maintindihan bakit ang swerte niya ay napakaganda kahit ang matandang Jiang ay pabor sa kanya, Ma. Xiao Chan, huwag kang ganyan, alam kong masakit ang loob mo. Ma, sinabi ni Boss Zhao. Sabi niya basta ako ay makakapunta. Tulungan siyang ibagsak si Lin Han. Magagawa kong sirain ang reputasyon niya. Yung proyekto natin sa silangan ng lungsod, tutulungan niya tayo. Basta makuha lang natin ang proyektong iyon. Babangon muli ang kumpanya natin. Sa araw na iyon, wala nang lalait sa akin. Kahit si tatay, magugula sa akin. Pero Xiao Xian, parang may kakaiba kay Lin Han gayon. Huwag mo na siyang guluhin, anak, ikaw lang ang anak ko. Anong kakaiba? Swerte lang siya. Sumipsip lang siya sa ano ba yon? Yung negosyoan Teng Zhao at saka yung maliit na si Jiang Qingyao. Siguradong sila ang tumulong sa kanya. Hindi ako naniniwala na wala siyang kahinaan. Lahat ng tao may kahinaan. Yung sira-sirang bahay niya, siguradong may problema. Talagang may problema. Nagpadala na ako ng tao. 24 oras na bantayan siya. Araw-araw ko siyang babantayan. Lahat ng kanyang ginagawa sa loob. Kailangan kong malaman ng detalyado. Napadala ka ng tao para bantayan siya. Labag sa batas yan. Kapag nahuli ka, ikaw ay... Nanay? Ano ang mangyayari kung mahuli? Sa panahon na ito, siya ang mamatay. O tayo ang mawawala. Xiao Xian.
Linhan. Kailangan kong malaman ang iyong punto ng kahinaan. Ang iyong magandang buhay. Tapos na. Sobra na, Boss Zhao. Ito ba ay ordinaryong kalakal lang? Ito ay tunay na obra maestra. Tingnan mo ang gawa, ang mga linya. Ang mukha ng demonyo ay buhay, ang mga batik ay malinaw. Parang umaagos na tubig. Naku, tingnan ang patina. Makinis at malambot tulad ng jade. Maaari pang makita ang anino. Ito ay mula pa noong huling bahagi ng Ming Dynasty. Di ba? Hoy, Boss Zhao. Saan mo nakuha ito? Sa bahay ba ng isang prinsip? Ang ganitong edad, ang ganitong laki ng hainan huwang-huwali. Bihira na itong makita ngayon. Galing sa palasyo. Ang aura nito. Kahit hindi galing sa palasyo, iyak na ito ay gawa ng isang topeng prinsip at ng pinakamahusay na artisan. Boss Zhao, tingnan mo ang mga linya, ang kurbada. Ito ay tunay na sining. At itong red sandalwood. Ang densidad nito. Mabigat sa kamay. Ito, dapat ilagay sa aking silid-aklatan. Yan ang tunay na klase. Boss Zhao, magbigay ka ng presyo. Kukunin ko ito. Kayo pong dalawa ay mga eksperto. Huwag magmadali. Halika. Umupo. Sa totoo lang, mga boss, ang mga bagay na ito ay talagang Pangunahing kayamanan ng aming Hanmu Chanhua workshop. para ayusin ito, mga master craftsman mula Suzhou ang kinuha. Ginamit ang pinakamahusay na pandikit. Para lang mapanatili ang orihinal na ganda. Walang kahit anong chemical na ginamit, pero ang presyo. Boss Wang, Ang iyong hainan huwang-huwali table, ganito ang presyo. Boss Lee, ang iyong rosewood chair, ganito ang halaga. 8 milyon. Hoy, Boss Zhao, napakataas ng presyo mo, pero sulit? Kapag nailagay mo ito, hindi lang ito kasangkapan, ito ay pamana. Ito ay kasaysayan, kukunin ko ang 8 milyon, pipirmahan ko na ngayon ang kontrata. Hoy, Boss Lee, huwag magmadali, Boss Zhao. Ang bagong renovate kong opisina. Kailangan ng isang bagay na pangproteksyon. Huwag ninyong agawin sa akin ang mesa na ito. ang bilis ninyong magdesisyon. Congratulations sa inyong dalawa. Sa inyong magandang bagong ari-arian, sa hinaharap ang aming Hanmu Chanhua. Kapag may magagandang bagay, una naming ibibigay sa inyo, masayang pakikipagtulungan. Boss Zhao, nalaman na namin. Si Linhan at si Boss Zhao ay nagtutulungan. Nagtatag ng klasikong furniture workshop. Hanmu Chunhua ang pangalan. Kamakailan lang ay may mga bagong dating na items. Sobrang sikat sa mga mayayaman. Sabi nila, napakalaki ng tubo, nakakagulat. Furniture workshop. Saan siya kumukuha ng napakaraming magagandang materyales? Ninakaf? Dinukot? Hindi malinaw. Napakamisteryoso ng pinanggalingan, ang aming mga tao. Palaging nagmamatyak sa kanyang bakuran. Kamakailan ay may ilang sirang kahoy na lumalabas. Wala namang iba. Baka may multong tumutulong sa kanya. Ganito, ipasubaybay natin na mas malapit ang ating mga tao. Kung hindi talaga kaya, bigyan natin siya ng aksidente. Boss Zhao, malayo ang lokasyon ng workshop. Mukhang malakas ang seguridad, at kamakailan lang ay binigyan tayo ng babala na matanda. Mga walang kwenta. Kung hindi kaya, hayaan natin ang walang kwentang si Linchan. Ang mag-isip ng paan. Hayaan natin siyang guluhin ang kanyang kuya. Hindi ba't mahalaga sa kanya ang lumang bahay na iyon? Ganap na naputol ang cash flow ng kumpanya, hindi na nagpapautang ang bangko. Ang mga proyekto ay huminto na rin. Linzian, kasalanan mo yan, ang taas ng pangarap mo. Tapos nag-trade ka pa ng futures. At ninakaw mo pa ang pundo ng kumpanya, ngayon, lahat nawala. Hindi, paano ko malalaman na magbabago ang merkado? Gusto ko lang naman kumita para sa kumpanya. Wala nang saysay ang mga sinasabi mo ngayon. Godong, mag-isip ka ng paraan. O kaya, lumapit tayo kay Xiaohan. Sino ang lalapit? Ako ang lalapit sa kanya? Mas gugustuhin ko pang mamatay. Hindi ako lalapit sa taong yon. Sakit-kitin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon si Linhan, kahit anong bagay ang kunin niya. At tumbas na ng buong kumpanya natin, si Linchan. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin maintindihan? Hindi mo kayang pantayan ang kuya mo. Habang buhay, hindi mo siya mapapantayan. Kahit ikaw, ganyan din ang sasabihin? Sige,
kayo ang lumapit, kayo ang humingi ng tulong sa kanya. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magiging mayabang. Sige kayo. Sabi ko na may paraan ako, okay? Sumang-ayon na si Boss Hao sa akin. Basta tutulungan ka Uzia ulit. Magkakaroon ako ng pera para iligtas ang kumpanya, okay? Kasama mo pa rin siya? Ginagamit ka lang niya. Hindi mo ba naiintindihan? Huwag kayong makialam sa buhay ko. Saan ka pupunta? Xiaotian. Tumigil ka. Linhan, lumabas ka. Pinalayas ka na. Hindi ka pa rin nagpapahinga. Ipagpatuloy ang pag-collect. Pwedeng palawakin sa karatig na probinsya, pwedeng taasan ang presyo ng kaunti. Pero ingat sa paraan, siguraduhin. Magkakahiwalay ang mga transaksyon, ang safety mo ang priority. At, kasama sa sulat ko ang ilang modern at simpleng wood identification charts at tool instructions, baka makatulong. Mga kababayan, narito tayo ngayon sa auction site. Ong tinagiriang hari ing porcelain, Ong Yuan Dynasty Blue and White Figure Jar. Biglang lumitaw sa auction. Tiyak na magiging pinakamalaking balita sa global art market ngayong taon. Tingnan ninyo sa malaking screen. Ang importanteng artifact na ito ay may malinaw na lineage, dumaan sa pagsusulang mga top experts sa buong mundo, kasama si Stanley Weston. At walang duda sa authenticity nito. Kinakabahan ka ba? Ang Yamontag. Natapos na nito ang misyon nito. Ang natitira, bahala na ang merkado. Ganyan ka palagi, parang kontrolado mo ang lahat. Linhan, minsan ramdam kong malapit ka sa akin. Pero minsan, parang may ulap sa pagitan natin. Xinyao, may mga bagay na hindi ko sinasadyang itago. Sinyaw, may mga bagay na hindi ko sinasadyang itago. Pagkatapos ng lahat ng gulo, bibigyan kita ng paliwanag. Sige, hihintayin kita. 120 milyon, deal. Binabati kita, ma'am. Lintion, yang mabuting Kuya Mo. Malapit nang maging bilyonaryo. Ay, hindi lang 1 bilyon. Sa tingin mo, makakapagtimpi ako? Boss Zhao, hindi na tayo dapat maghintay pa. Tama, Boss Zhao. Nalaman ko na yung workshop ni Linhan. Sa susunod na gabi, may darating na napaka-importanteng kahoy. Parang ano ba yun? Libu-libong taong. Basta, yung ano, materyales. Totoo ba yung balita? Binayaan ko yung isa sa kanila. Isang kontratista. Lintian, ito na ang huling pagkakataon mo. Kung magtagumpay, agad kong ipapadala ang pera para matulungan ang pamilya mo. Kung mabigo, alam mo ang kahihinatnan. Tigil. Oy, si Lin na pangalawa. Anong ginagawa mo dito? Sabihin Montag. Lintian, pumasok ng walang pahintulot, sinunog ang bahay. Sinira ang gamit ng iba. Ilang taon ka ngayon sa kulungan? Kuya. Mali ako, kuya. Hindi ko ginusto. Si Zhao Shihao ang pumili sa akin. Wala akong kinalaman, kuya. Kuya. Tatawarin mo ako ngayon, pakiusap. Sumusuko na ako, kuya. Katawarin mo ikaw na yon, ako. Layas! Sabihin mo na lang sa pulis ang gusto mong sabihin. Tumawag ng pulis, isumite ang ebidensya. Naiintindihan. Oy, ano? Inamin na lahat ni Lin Chen? Yung pulis? Tatay. Val Anggia ka. Anong ginawa mo? Pinapunta mo si Lin Chen para magsunog. Sinunog ang workshop ni Linhan. Nakagat ka ba ng aso? Hindi, tatay.
Hindi ko sinabi kay Lin Tian na magsunog. Gusto ko lang bigyan ng leksyon si Lin Han. Sino ba ang nakakaalam? Oo, si Lin Xian yun. Siya ang nagdesisyon, wala akong kinalaman. Tanggang-tanga si Lin Xian. Bigyan mo siya ng leksyon, tama? Zhao Shihao. Hanggang ngayon, gusto mo pa rin ituro ang sisi sa iba. Sa harap ng mga ebidensya at testigo, si Lin Tian. Aminado na sa lahat, may recording at transaction records. Malinaw ang usapan ninyo, hindi tatay. Kailangan mo akong iligtas. Hindi ako pwedeng makulong. Ganito, humanap tayo ng tao, gumastos tayo, kung hindi talaga kaya. Bilhin natin ang kumpanya ni Lin Han, para baguhin niya ang salita niya. Pwede ba, tatay? Pangarap ka lang. Anong klaseng tao si Lin Han? Balakabeng mata, balakabeng utak. Si Lin Han ay pinuri ni Lola Jiang. Sa harap ng mga tao sa Jiangcheng. Ang Yuan Dynasty Blue and White Yan ni Lin Han. Kamakailan lang sa auction. Ang tansa ay mahigit 100 milyon. Anong laban mo sa kanya? Hindi, patay. Ano ang gagawin natin? Kailangan mo akong iligtas. Mag-isip ka ng paan. 200 ang nasa harap mo. Una, dadalhin ka ng pulis ngayon din. Makukulong ka ng ilang taon, ipapahayag namin sa publiko na. Wala ka ng koneksyon sa pamilya Zhao. Hindi tatay, pipiliin ko ang pangalawa. Gayon din, agad. Umalis ka sa bansa. Huwag kang babalik sa loob ng 3 taon. Ang numero sa passbook ng credit cooperative, lumampas na sa 2 milyon. Ang Luhan Trading ay naging modelo sa distrito. Lahat ito ay dahil sa iyong gabay, ang nabanggit mo noong nakaraan. Tungkol sa supermarket, kumikilos na ako. Binili ko ang lumang department store sa sentro ng lungsod. Inihahanda na ang Luhua self-service store. Gusto kong maranasan ng mga tao. Ang kaginhawahan ng pamimili gamit ang shopping cart, tulad ng nasa sulat, na ating pinangarap. Tuwing napapadala ng gamit sa pamamagitan ng water jar, naalala ko ang kahiwagaan ng tadhana. Kung wala ka, wala ako ngayon ang pagkakaibigang ito. Kahit 40 taon ang lumipas, mahalaga pa rin, ingatan mo ang iyong kalusugan. Huwag masyadong mapagod. Hoy, Huy. Xiao Han, ako ito. Kamusta ka na nitong mga nakaraang araw? okay lang, may kailangan ka ba? Yung kay Lin Xian. Alam mo na, nagkamali siya. Rapat sa kanya ang parusa. Pero, kapatid Montag rin siya, gayon. Baka mabigat ang hatol. Alam ka o rin. Walang mukha ang tatay na humingi ng pabor sa iyo. Pero, pwede bang dahil sa dugo, tingnan mo. Sabihin mo lang sa pamilya Jiang at sa mga nag-iimbestiga. Ipagmakaawa ka para sa kanya. Bawasan nila ang sentensya niya ng ilang taon. Tay. Pakyos up. Naisip ba niya na kapatid niya ako nung siya'y naglagay ng apoy? Naisip ba niya ang ating dugo nung paulit-ulit niya akong pinagtataksilan? Nararapat lang sa kanya ang lahat ng ito. Bibigyan siya ng batas ng pinakamakatarungang hatol. Hindi ako makikialam. Hindi, Xiao Han. Alam ng tatay mong gago siya. At kami. Nagkasala rin sa'yo noon. Pero pamilya pa rin tayo. Pamilya. Mula nang itaboy mo ako sa bahay. Ang salitang pamilya ay wala na, Yilin. Mas mabuting maging estranghero na lang tayo, para sa'yo, para sa akin. Mas mabuti. Ingatan mo ang sarili mo. Lin Han. On item no. 88 ay naibenta sa halagang 120 milyon, tapos na. Sa iba na ito ngayon,
Masasaktan ka ba? Natapos na nito ang tungkulin nito. Inilabas nito ako sa pinakamadilim na panahon ngayon. May mas mahalaga akong pinahahalagahan. Ang presyo ng garapong ito ay napakalaki, pero ang perang ito hindi gaanong mahalaga sa akin. Ang pinakamahalaga, ikaw ang nagturo sa akin. Napatunay na kahit itinapon sa putik, kaya kong bumangon muli sa sarili kong lakas. Ito ang mga plano ko para sa hinaharap, ang bakuran na ito, ang mga negosyong ito, at ang taong gusto kong makasama habang buhay. Ang sabi mo ba ay ang mga blueprints na ito? Ang blueprints ay pundasyon lang. Ang tanong ko, gusto mo bang samahan ako sa pagbuo ng hinaharap na ito? Dapat may puno ng osmanthus dito, sa taglagas amoy-amoy ang buong bakuran. At ang silid sa silangan ay gagawing aklatan, para sa mga lumang aklat mo. At sa mga dokumentong ipapadala ni Menglu sa hinaharap, dapat maayos ang paglalagyan. Sundin ko lahat ng gusto mo. Ano pa ang hinihintay Montag, Mr. Founder?